Ano ng problema? Manyakis. Ano nang ginawa mo sa akin? Ano bang problema mo? Siyempre ginawa ko ang dapat hindi. Ang mga bagay na bawal gawin. Lahat tapos na. Paano? Hindi mo naalala kagabi. Naaalala ko kagabi. Pero ikaw ang nanguna. Ikaw. Ang init mo. Tulungan mo ako. Nanay, buksan mo agad ang pinto. Naku anak, sandali lang. Manyakis ka. Umalis ka na agad. Huwag kang makita ng anak ko. Anak. May anak ka na pala. Paano ka naging birhen? Ma, kanino ka nagsasalita? Si tatay ba yan? Miss na miss ko na siya. Hindi anak, maghintay ka sandali. Manyakis ka. Bilisan mo. Sige, aalis na ako. Pero ika-4 na palapag to. Paano ako bababa? Tatalon ka ba? Kailangan ko bang tumalon? Yan ang sinabi mo. Darating na si Nanay. Galit lang ang salita ko kanina. Bakit siya tumalon talaga? Sana walang nasaktan. Hindi kalakihan pero magaling gumawa. Malaki ba ako? Hindi mo ba nasubukan kagabi? Ikaw. Nanay, buksan mo agad ang pinto. Papunta na ako, Ginoo. Ang kataas-taasan. Larawan ni Chin Ruizo 10 taon nakalipas. Lahat ng litrato nakuha. Siya nga talaga. Mangmang na pulubi, walang pera gusto pa kumain. Karapat dapat mamatay sa gutom. Hindi ka pa kumain, di ba? Kainin mo ito. Dahan-dahan lang sa pagkain. Ang pagkain ito. Ang bango. Kabutihan mong pakainin ako, ibubuwis ko ang buhay ko. Isang gabing pag-ibig, pagsisilbihan kita habang buhay. Ang kataas-taasan. Ang kataas-taasan. Ikaw at si Binibini Chin. Matagal nang magkakilala. Tagapagligtas ko rin. Magiging akin siya balang araw. Sa pagkakaalam ko, ang kataas-taasan. Pilit na pinakasalan ng pamilya si MS, Chin. Bukas, magpapakasal na siya sa iba. Anong nangyayari? Ang pamilya Chin ay maghahain sa pamilya Zhang. Ngunit si Zhang Yang ay hindi lamang babaero, kundi mandaraya rin sa lahat ng paraan. Marami na akong kalaban. Hindi ko maipapakilala ang tunay kong pagkatao. Maghanap ka ng identidad para sa akin. Bigyan mo ako ng pagkakilanlang gwardiya. Gusto kong bantayan siya palagi. Sundin ang utos mo. Maari ka nang umalis. Opo. Ikaw pala. Ikaw ang bagong gwardiya dito. Simula ngayon, ako ang tagapagbantay ng Villa Guerre 8. Para bantayan ang tahanan ko, nababaliw ka na. Paumanhin, ito ang tungkulin ko. Trabaho lang, unawain mo. Hinayang. Hoy! Hoy, tigil! Hindi ka welcome sa pamilya namin. Lumabas ka na sa bahay ko. Bago ako umalis, tatanggalin ko muna ang lahat ng peligro. Ayaw mong umalis? Tatawag ako ng administrador. Matatanggal ka rin. Hays, sabi nga, isang araw na mag-asawa, 100 pang pagmamahalan. Ganito mo tratuhin ang asawa mo. Ikaw. Nanay, umuwi na ba si tatay? Ano ba ang nangyayari? Ampon ko si Inoo. Lagi niyang hinahanap ang ama niya, kaya. Tulungan mo ako. Ang ibig mong sabihin, gawin mo akong ama ng anak mo. Huwag kang gagalaw. Kung magpapanggap tayo, dapat mapaniwala tayo. Tatay, sabi ni mama nagtatanggol ka sa bansa. Kaya hindi ka makauwi kay Inyua. Nandito na ako para sa'yo, di ba? Ikaw ang ina niya, magsalita ka naman. Ginoo, siya nga ang tatay mo. Nanay,
Nagsisinungaling ka. Yung mga magulang ng iba, magkahawak kamay lagi. Kayo hindi naghawakan. Ginoo, tignan mo. Magkahawak tayo. Maniwala ka na, ako ang tatay mo. Maniwala. Pwede bang maghalikan sina nanay at tatay, yung mga magulang ng iba? Nagkakahalikan sila. Ano? Gusto mo bang malaman ni Ginoo na hindi ako ama niya? At, tinulungan kita ng husto. Pwede bang maningil ng interes? Yinyua, may bisita ka. Sino ka? Pakawalan mo siya. Ginoo, mabait ka. Una ka nang umakyat sa taas, makikipaglaro ako mamaya, okay? Tatay, protektahan mo si nanay ha. Tatay. Sino ka ba? Sino ako? Hindi karapat-dapat malaman ng asong tulad mo. Guardia. Guardia lang pala. Isang bantay aso. Saan mo nakuha ang lakas ng loob na mang-usap sa akin ng ganito? Alam mo ba kung sino ako? Ako ang panganay na anak ng Angkan Zhang Yang. Isang salita ko lang. Wala ka ng lugar sa binhay. Hindi ka makakalabas. Qin Ruizo ay akin. Kung ayaw mong mamatay, umalis ka na. Ang babae mo. Akin na siyang ayon. Qin Ruizo. Dinroga na kita noon. Hindi kita nakuha. Ito pang hayop na taang nakiilam. Droga, ikaw ang naglagay ng gamot nung gabing yun. Zhang Yang, ako si Kinroox. Mas pipiliin kong pakasalan ang isang gwardya, kaysa sa gagong tulad mo. Gago. Sige, bruhang babae. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Ipapakita ko sa iyo ngayon, kung ano ang tunay na gago. Huwag kang padalos-dalos. Ayaw mong umalis ka na. Magaling ka sa suntukan, ano, hintayin mo ako. At ikaw. Mapapasa akin ka rin balang araw, isang araw, papaikutin kita, nang magdusa ka sa paanan ko. Vermilion Bird, ngayong ang Angkan Kin. Saan gaganapin ang kasunduan para kay Kinroxu? Uulat po sa Supreme, sa Royal Dynasty Hotel po, sa ilalim ng One Ian Group. Ngayon, ayusin mo ako bilang security supervisor. Ako ang magsisiguro ng kaligtasan ng kasunduan. Sundin ang lahat ng utos. Lolo, narito na ako. Magbihis ka na agad. Papunta na si Eza. Nagpadala na ako ng taga-usyuso. Gusto niya ang ganitong atmosfera. Ayokong pakasalan siya. Ang lakas ng loob mo, ayaw mong pakasalan si Ezang. Gusto mo bang pakasalan ang maliit na gwardiya? Anong uri ng tao si Ezang? Isang salita lang mula sa kanya. Yang maliit na gwardyang yan, hindi na siya makakakita ng bukas. Lolo, wala itong kinalaman kay Chen. Basto si Gizang, ayokong pakasalan siya. Kagabi, binigyan pa niya ako ng droga. Ano masama sa pagdodroga? Sa huli, magiging kay Ezang ka rin. May kinalaman ba ito? Ginahas ka ng maliit na gwardyang yan. Hindi ito pag-uusapan ng pamilya Kim. Hindi rin siya palalampasin ni Ezang. Alam ninyo pala ang lahat, Lolo. Ginoo, malapit na si Ezang. Lolo, nakikiusap ako. Bigyan ninyo ako ng konting panahon. Ang krisis ng kumpanya, kaya kong ayusin mag-isa. Basto si Gizang, ayokong pakasalan siya. Gago. Wala ka sa posisyong magdesisyon. Mapapakasal ka sa kanya gusto mo man o hindi. Kahit hindi mo isipin ang sarili mo. Isipin mo rin yung maliit na gago na yan. Yino, anong ginawa ninyo kay Yinoo? Kung gusto mo pang, mabuhay ang maliit na gago. Magbihis ka na agad. Paglingkuran mo si Eza. Yang maliit na gago. Makakasiguro ka sa kaligtasan niya. Ruoxu, huwag mong sisihin ang lolo. Para rin ito sa kabutihan mo. Tama siya, pinsan. Ayon kay Gizang, kapag nasiyahan mo siya, ibibigay niya sa pamilya Chin ang imbitasyon sa piging ng kataas-taasan. Ang kataas-taasan ang pinag-uusapan. Magmadali ka na, magpalit ka na ng damit, malapit na si Gizang. Ang halaga ko pala sa pamilya Kim.
Mas mababa pa sa isang imbitasyon. Ginoong Zhang. Ginoong Zhang, sa wakas dumating ka na. Oy, Xiao Shu. Ang tagal nating hindi nagkita, lalong gumanda ka pa. Ginoong Zhang, huwag kang mag-alala. Ang mga plano ngayong gabi, naihanda ko na lahat. Tara, kumain muna tayo. Tapos magsaya tayo. Hoy, Bakit? Hindi ako dito para kumain. Nasaan ang tao? Kumusta na siya? Ginoong Zhang, ang impatient mo talaga. Nandito na siya. Ay. Hihihi. Ang kataas-taasan, naiayos na lahat. mabuti. Pamilyang Qin ng Binhay. Hindi ko inakala. 10 taon. Ako si Chen Mu, nakabalik na ako. Mahal, namiss kita ng sobra. Zhang Yang, pakawalan mo ako. Shin Ruizo, ano ba yung pagpapanggap mo? Hindi ba't para ito sa pagsusuot mo? Nag-aantay na kunin kita? Ikaw, Huwag kang kabahan mahal. Papanatagin kita. Pagkatapos ngayong gabi, magiging ganap ka, babae ni Zhang Yang. Zhang Yang, hayop ka. Pakawalan mo ako. Hoy, halika nga, halikan mo ako. Pakawalan mo ako. Isang halik. Chen Mu. Si Aksu. Aba, Chen Mu, ikaw na Chen Mu. Hindi dapat pumarito sa lugar na ito. Umalis ka na. Ayos lang ako. Ano ang nangyari Ruoxie? Ginoong Chin, para kay Ruizo, binigyan ko kayo ng pagkakataon. Ganito ba ang pamilyang Chin? Nagpapakita ng sinseridad? Hindi ko na ituro kay Ruoxie ng maayos. Ginoong Zhang, huwag mag-alala. Bibigyan kita ng paliwanag sa bagay na ito. Hinawakan mo si Ginoong Zhang. Isa kang maliit na gwardiya. Ang tapang mo talaga. Qin Wanli, 10 taon na. Wala kang nagbago. 10 taong hindi nagkita. Sandali lang. Ang apelyido mo ay Chen. Sino si Chen Chang'an? Hindi ko inakalang pagkatapos ng 10 taon. Naaalala mo pa ang aking ama. Hindi ko rin inakala. Noong unang panahon, ang pamilya Chen ay winasak. Nakaligtas ka sa kamatayan. Buti na lang at may awa ang Diyos. Nakatakas ako. Nagkita kami ni Xiaoxi. Narito ako ngayon. Wala nang mananakit sa kanya. Diretsong sinabi ni Qin Wanli. Akin na si Xiaoxi ngayon. Ako ang bahala sa kanya habang buhay. 10 taon nakalipas, magkatulad tayo. Ngayon, di mo karapat-dapat na magkalos ng sapatos niya. Xiaoxi, lumapit ka. Sabihin mong kusa kang pakakasal kay Ginoong Zhang. Inay. Nanay. Lolo. Nagmamakaawa ako. Pakawalan mo siya. Chen Mu. Isa kang mabahong gwardiya. Na hindi talaga, katulad ni Zhang Sha. Ako, kusang loob akong pakakasal sa kanya. Ruoxie. Narinig mo ba yon? Ito mismo ang sinabi niya ng harapan. Manakot ng babae na may anak. Yan lang ang kaya mo. Tumahimik ka. Sa tingin ko'y isa kang dukha. Lumabas ka na rito, bilisan mo. Teka. Sinaktan niya ako. Gusto ko lang makaalis ng walang gulo. Paano mo sasabihin ang linyang yon? Bukas ang landas ng langit, ayaw mo pang tahakin. Walang pintuan ng impyerno, nagsusumigi ka pa rin. Chen Mu, huwag mong isiping nagbago ka na. At maliligtas ka sa kahabag-habag na ang angkan namin ang nangunguna sa pangalawang klase sa Binhay. Kahit ang 5 prominente, kailangan nilang igalang si Zhang Yang. Ano, lalaban ka sa akin gamit bantay? Kung ayaw mong mamatay, bawiin mo yung mga kamay mo. Yino. Huwag kang mag-alala, Ruoxie. Sasagipin kita. Ang mga usapin sa angkan namin Qin. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan? Lumuhod ka at humingi ng tawad kay Zhang. Ako at ang aking ama. Sa ngalan ng pagkakaibigan, maaari akong mamanhik ng awa para sa iyo, para mailigtas ka. Gusto mong lumuhad ako? Hindi karapat-dapat si Zhang Yang. Yino, gusto lang ni Lolo na lumuhod siya at humingi ng tawad. Pakakawalan mo na si Inoo. Chen Mu, pakiusap ko na lamang na lumuhod ka. Sige, pakawalan mo si Inoo. Luluhod na ako. Anong ginagawa mo? Nakikipagnegosyo ka pa sa akin? Bumaba ka na agad? Yino, CJ. Nakita mo, lumuhad na ang tatay mo. Hindi ka nayabang ngayon, ano? Naglakas loob ka pang sumalungat. Lolo, hindi naman po ganyan ang usapan. Kapag lumuhod siya, pakakawalan mo si Inoo.
Sasabihin ko sa'yo, walang saysay ang pagmamakaamo sa lolo mo. Kukunin ko ang buhay niya. Kahit dumating pa ang hari ng langit, hindi ko siya masasagip. May hinahanap si Zhang Yang sa akin. Ano nang mapapala mo sa pananakot sa baba? Sige, ako naman ang hahanap sa'yo. Alang-alang kay Mr. Chin, maaari kitang iligtas. Bihirang pagkakataon para maging mabuti si Emil Zhang. Dilaan mo na yan ngayon din. Ayaw mong tanggapin ang pabor, ha? Sige, huwag mong iligtas ang buhay mo. Huwag kang magmalabis. Lolo, pakisagip po siya. Nakikiusap ako. Si Aoksue, di mo kailangang makiusap. Hindi nila ako maigagalaw. Tumigil ka sa pagsasalita. Isang maliit na gwardiya ka lang na di makakalaban. Puta, aba, di ko alam na mahal mo pala itong asong gwardya. Yamang malalim ang relasyon ninyo. Kaya narito ka ngayon. Panoorin niya kung paano ka kusang. Magpapahiga sa akin, nagmamakaawa. Zhang Yang, naghahanap ka ng kamatayan, pakawalan mo siya, o mawawala ka sa binhay. Mukhang di mo pa nauunawaan. Ang iyong estado, maliit na gwardya. Halos hindi mo mailigtas sarili mo. Nag-iisip ka pang protektahan siya. Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung paano siya kusang. Luluhod sa harap ko. Tama, si Mr. Zhang ay nahumaling kay Ruozu. Biyaya yun para sa kanya. Siraulo kang gwardya ka. Sinong nagbigay ng lakas ng loob mo kay Mr. Zhang? Kung ako ang nasa kalagayan mo, mas mabuti pang mamatay. Maganda ang sinabi. Isang maliit na gwardya lang siya. Paano niya kaya tatanggapin ang kamatayan? Paano naman siya? Mapipilitan lang siyang manood. Habang kinukuha ko ang babae niya. Mr. Chin, huwag mo akong sisihin sa pagkakataon. Gusto ko ang apong babae mo. Kusang magmakaawa sa akin na kantutin siya. Huwag kang magmalabis. Hindi. Emil Zhang, matigas ang ulo ni Roxy. Nabubulag siya. Pagpapayuhan ko siya ngayon. Roxy, lumuhod ka na. Maaari mo bang pakasalan si Emil Zhang? Malaking biyaya yun para sa'yo. Tama yan, Ruozu. Maraming babae sa binhay ang nagmamakaawa kay Mr. Zhang. Maswerte ka kung ikaw ay luluhod sa ilalim ni Mr. Zhang. Kung mailuluhod man, dapat ikaw. Iniingatan ko ang katawan ko para sa kataas-taasan. Manatili itong malinis. Hindi tulad mo. Ikaw. Tama na, lahat kayo ay mga angka ng pamilya Qin. Hindi ko palalampasin ang kalokohan nyo. Para sa pamilya Qin, luluhod ka kahit ayaw mo. Kung hindi ikaw ang maghihirap. Lolo, nangako kayong palalayain si Inuo. Huwag ninyong sirain ang pangako. Para sa kabutihan mo ito ni Lolo. Ang pagpapanatili sa batang ito, ay nakakasakit lang sa'yo. Halika rito, munting Yinyo ah. Gusto mo ba akong maging tatay mo? Inuo. Ilabas niyo ang gagawang to. Inuo. Anong gagawin niyo kay Inuo? Ang magiging kapalaran mo ay nakadepende. Kailangan mong paglingkuran si Emil Zhang. Sinisiguro ko na di magiging problema ang batang yon. Kung hindi, si Aoksue, di mo kailangang makiusap. Walang saysay ang pagmamakaawa, di nila palalampasin si Inuo. Maniwala ka sa akin. Ililigtas ko kayo ni Inuo. Si Aoksue, huwag mong gawin to. Hindi ba ako lang ang gusto mo? Basta pakawalan niyo si Inuo. Pangako ko, lahat ibibigay ko. Si Aoksue. Zhang, tingnan niyo ang paanyaya. Ibigay na lang ang paanyaya sa pamilya Chin. Pero kanina lang pinaalala sa akin ni Feizo. Ngayon, ako'y, nagbago na ang isip ko. Tungkol sa kanya, isang babae lang siyang, kinuha na ng ibang lalaki. Paano siya karapat-dapat sa angkan nating Zhang? Karapat-dapat lang siyang maging laruan ko. Tama po kayo, Zhang. Tama po, hindi na siya karapat-dapat sa pamilya Zhang. Pero bilang laruan nyo, makakapaglingkod pa siya. Si Qin Wanli ay apo nyo. Siya'y sirang kalakal na. Ito ang hiling niya. Sige, Jichin, kayo na po mauna. Ngayon, pakikitaan ko ang bantay na ito. Panoorin niya ng harapan. Kung paano ko paglaruan si Chin Ruozu. Sige, kami na po alis. Ayaw ko sanang gumawa ng hakbang, kayo ang pumili. Tumigil ka, binata. Mga baliw kayo. Ano pang hinihintay? Suntukin mo. Hoy bata, akala mo magaling ka sa away? Gumalaw ka pa. Papatayin ko siya ngayon din. Pati ang bastardong bata walang Anak. Lumuhad ka. Tingnan natin kung ano mas matigas. Tuhod mo o buhay ng batang yan. Matapang pa rin ang batang halimaw. Sige, luluhod ako. Shenmue. Duwag. Lumaban ka sa akin? Sige bugbugin. Zhang Yang, hindi ba gusto mo lang ako paglaruan? Basta pakawalan mo si Shenmue. Payag akong matulog ka sa akin. Kusang loob. Chin Ruozu, ano ba ang akala mo sa sarili mo? Akala mo karapat-dapat ka? Si Aoksue. Pigilan niyo siya. Huwag niyo siyang papatigin. Ngayong araw na ito, panoorin niya. Kung paano ko paglaruan si Chin Ruozu.
Xiaoxu. Xiaoxu. Huwag mo akong alalahanin. Nasa kamay pa nila ang mga bata. Xiaoxu. Shenmue. Tumahimik ka. Dumating na si Panginoong Zuke. Tigil. Panginoong Zuke, bakit ka nandito? Sinadya mo bang pumunta dito upang dumalo sa aking kasunduan? Narinig ko lang, may nagmamaliit sa akin. Dito sa aking Wanxing Hotel, inaapi ang security supervisor. Sino ang nagsabi nito? Panginoon, baka nagkakamali kayo. Nagpakita ng kawalang galang ang batang yon. Tinuturuan ko siya para sa inyo. Disiplinahin mo ako. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Pakawalan mo ang tao. Zuke, kahit galing ka sa prominenteng angkan. Ang angkan naming Zhang ay puno ng second tier na pamilya. Kahit ang 5 pangunahing angkan nandito, kailangan pa rin nila akong igalang. Para sa isang maliit na gwardya, binabastos mo ako sa publiko kung wala kang paliwanag. Hindi ko to palalampasin. Walang galang na tao. Anong karapatan mong kausapin ako? Ngayon mismo, tuturuan kita. Sa ngalan ng mga magulang mo. Zuke, ang tatay ko ay mula sa angkan Zhang. Ang angkanyong Zhang ay walang kwenta. Sa paningin ko, basura lang kayo. Lumuhad ka at humingi ng tawad. Ikaw rin dapat humingi ng paumanhin. Kahit malakas ang kapit mo, Zuke, na-offend mo ang 2 second tier na angkan ng sabay. Ako, hay nako. El Anzang, tigil na po. Noong nakaraang araw, swerte kong nandito sa handaan. Nakilala ang Crazy Dragon War God. Sinabi mismo ng War God. Si Miss Suzaku, ang kanyang tagapagligtas. Anong nangyayari? O Panginoong Zuke, paumanhin, nagkamali ako. Hindi dapat kita inaway. Mas masahol ka pa sa kontrabida. Dapat magpakatino ang Prime Minister. Bakit ako lumuhad? Ikaw dapat ang lumuhad sa kanya. Paumanhin, nagkamali ako. Parang ayaw mo pang magsisi, mukhang, kulang pa ang parusa. Maging yunuko habang buhay. Dahil kinansela ng angkanyong Zhang ang kasal, wala nang kasunduan. Kunin mo na ang mga tauhan mo. Umalis kayo dito. Bilasan natin umalis. May relasyon ako sa angkan Chen. Hindi ko hahayaang apihin si Chen mo. Dapat malaya ang mga kabataan sa pag-ibig. Batang edad na kami. Huwag makialam. Shenmue. Sa harap ng Panginoong Zuke, wala akong pakialam sa'yo. Pero gusto mong pakasalan ng apo ko. Walang posibilidad. Lanan. Titingnan natin yan. Huwag kang gagalaw, pinapagaling kita. Pagpapagaling. Manyak ka. Hoy! Pamilyar ba ang eksenang ito? Maling hinala lang ito. Nandito ako para iligtas. Irregular ang regla mo at hirap huminga. Namamaga at sumasakit ang dibdib. Kung tama ang hula ko, ang resulta ng hospital diagnosis mo, hyperplasia sa suso dapat. Paano mo nalaman? Siyempre, nadama ko ng kamay ko. Ang bibig ng aso walang mabuting sabihin. Nagsiyasat ka sa akin. Paano nangyari ito? May medical na etika ang doktor. Di basta ibibigay sa iba, ilalantad ang impormasyon ng pasyente. At saka, baka naman. May kinuwentuhan ka nito. Ano pa ang alam mo? Mali ang diagnosis sa hyperplasia. Ang totoo, aksidente ang dahilan ng tumor na sumisikil sa nerbiyos. Kung di maagapan, delikado sa buhay mo. Kung di mo ako siniyasat, paano mo nalaman ang aksidente ko? Nasa balita kasi ito. Di mo ba nabasa? Ang ibig mong sabihin, totoo palang pinapagaling mo ako. Seryoso ka pala. Pero nakakalungkot, 2 beses mo na naantala ang paggaling. Sa ngayon, may solusyon pa. Pero baka di mo matanggap. Anong solusyon? Habang gising ka, ipapasa ko ang enerhiya. At, hindi lang 1 beses. Sige, papayag ako. Pinag-isipan mo talaga? Sigurado na ako. Simulan na natin. Medyo matagal itong proseso.
Kailangan mong magtiis. Ano? Teka, pupunta na ako dyan. Anong nangyari? Aksidente sa kotse 3 taon nakalipas. Naging gulay ang nanay ko pagkatapos mabangga. Inipit ng lolo ko ang pera ko. Sabi ng nurse, gusto nilang palayasin ang nanay ko sa ospital. Sasama ako, titingin kasama. Ginoong Zhang, Nagkamali ba ang punong guro? Kagabi ko lang ginamit. Paano ako maging beitang habang buhay? Ginoong Zhang, mali pala ang diagnosis. Nagkamali ka ba? Sabi ko na kagabi ko lang ginamit. Paano ako magiging beitang? Ginoong Zhang, ang ibig kong sabihin sa pagkakamali, na-diagnose na namin ito dati. Tama ang pagkabating, pero ngayon, may idinagdag pa, kawalan ng kakayahang magkaanak. Ha? Punong guro, maghanap ka ng paliwanag. Hindi pa ako kasal. Di ba? Oo, wala pa akong anak. Di ba? Kung baog ako, mawawala ba ang karapatang manahin ng pamilyang negosyo? Tama, yan ang ibig sabihin. Paano ako naging baog? Ikaw na magsabi sa akin, paano ko gagawin yon? Ginoong Zhang, pag-isipan natin, may na-offend ba tayo? Isipin mong mabuti. Paano ako makaka-offend? Sinong magpapahamak sa akin na si Ginoong Zhang? Sinong may lakas ng loob? Sa buhay na to, maging bating ka na lang. Guardia. Yung guardyang yun. Sabi ng guardia, hayaan mo, gawin mo akong beiteng. Bating, Di ba? Yun nga, yung nakikipagrelasyon kay Qin Ruizu. Paparating na si Qin Ruizu. Kahit anong sabihin niya sa'yo. Palayasin mo siya sa ospital. Ginoong Zhang, huwag kayong mag-alala. Punong guro. Zhang Yang. Punong guro ang nanay ko. Alam ko ang sakit ng ina mo. Kasalanan lang ng ospital namin. Medyo kulang sa pasilidad. Maghanap na kayo ng ibang ospital. Ikaw Qin Ruizu. Nagtutugma na pala kayo. Nagjowa na pala kayo. Hayagang naglalandian. Pero, bagay naman kayo. Ano nga ba ang kasabihan? Ang isang puta at aso'y magkasundo. Zhang Yang, kung di ka magsalita, hindi ka pipi. Ganyan pa rin ang sinasabi. Mas pipiliin kong pakasalan siya. Ayokong pakasalan ang isang tulad mong gago. Qin Ruizu. Kahit buhay o kamatayan pa ng nanay mo, gusto mo pa rin pakasalan siya, di ba? Anong maibibigay ng isang hampas lupa sa'yo? Ito ay ospital. Hindi Wanxing Hotel. Si Lord Zuke ay may hinanakit. Tinulungan na sila noon. Wala nang natirang awa. Ipinakulong ni Lolo ang pera sa pangalan ko. Gusto nilang paalisin ang nanay ko sa ospital. Ikaw pala ang may gawa nito. Oo, ako ang gumawa. Ako ang panganay na anak ng pamilya Zhang. Ang lakas ng loob mong lokohin ako. Sisiraan mo ang pangalan ng pamilya Zhang. Pinapaluhod mo pa ako para humingi ng tawad. Nawalan na ako ng dignidad. Kung gusto mong iligtas ang nanay mo. Halika. Lumuhad ka at humingi ng tawad sa akin. Kung hindi, hintayin mong maging bangkay na lang siya. Naging eunuko ka na pala, may silbi ka pa bang lala? Ikaw pala ang may gawa. Ikaw, anong ginawa mo sa akin? Bumalik sa iyo ang ginawa mo. Lagi siyang gumagawa ng masama. Siguro nagising na ang langit. Kaya ka naging eunuko. Anong pinagsasabi mo? Bakit ko to hindi maintindihan? Nagising ang langit. Ginawa siyang lalaking walang silbi, hindi na magkakaanak pa. Huwag mo akong pagsasabi ng multo at Diyos. Aminado ka na, ikaw ang gumawa. Nilalabanan mo ako ha? Dean Liu. Dean Liu.
Hulihin niyo ang 2 to ngayon din, pati yung matanda, paalisin niyo sila sa ospital. Itaboy niyo lahat palabas ng ospital. 1,000,000. Humanap kayo ng sikat na doktor sa buong bansa, kunin niyo lahat ng kilalang doktor dito. Peres lang ang katapat. Hindi ako naniniwala, bakit di ako mapagaling ng mga doktor? Kayo palang 2, antayin niyo na lang ang bangkay ng nanay niyo. Huwag kayong mag-alala, Iza. Asikasuhin ko po kaagad ito. Tungkol sa iyong karamdaman, simple lang talaga ito. Ang mahiwagang doktor na si Hualao, nasa ating ospital lang pala siya. Sinabi mong si Mr. Hua ay kayang muling pagkabuhay. Si Hua Qingfeng, ang bantog na doktor na nakikipag-agawan sa kamatayan. Tama ang sinabi ni Zhang, mga pasyenteng gulay na ginamot ni Hua, gumaling ng himala sa loob ng 1 araw. Madali lang para sa kanya ang sakit mo. Dian, sabihin mo yan, hindi kaya ito makakaligtas sa nanay ko? Dian, tulungan niyo akong makilala siya. Gusto mong magrekomenda? Panaginip lang yan. Gustong ipakiusap sa mahiwagang doktor, hindi bababa sa 1,000,000 pisong bayad. Huwag mong sabihing wala ka ng pera ngayon, kahit hindi na freeze ang pera mo. Kaya mo bang maglabas ng ganyang kalaking halaga? Tama ang sinabi ni Zhang. Nagtulungan si Hua at 3 pang sikat na doktor. 1 araw at gabi ang inabot. Bumalik sa malayang pasyente. Abot 10,000,000 ang singil. Payo ko kay miskin na kalimutan na ito. Noong panahong iyon, mag-isip ka ng mabuti. Paano makakapagpagamot at magbayad? Ipasa na natin ito. Sa totoo lang, pwedeng lumapit si miskin kay Zhang. Taon-taon siyang nagdodonasyon sa ospital. Hindi kawang-gawa ang mga ospital. Pero si Zhang ay mapagkawang-gawa. Hihi. Shinruazo, matagal ko nang sinabi. Sa huli, mapapasa akin ka rin. Ngayon, gusto kong kusang lumuhad ka. Sa ilalim ng aking kontrol. Gusto mong iligtas ang nanay mo? Umuwi ka't maghanda para sa akin. Pagkatapos akong gamutin ni Mr. Hua, paglingkuran mo ako. Siyempre papakiusapan ko siyang tumulong. Ako ang magmamakaawa. Panaginip mo yan. Ikaw. Dian, kanina ko pa sinasabi, kahit ibenta ang villa. Bukas ng ganitong oras, makakapaghanda ako ng 10,000,000 para sa gamutan. Pasensya na sa abala, mangyaring irekomenda si E.T. Huashen. Ito. Kung walang pahintulot ni Zhang, mahirap ito para sa akin. Pagsasamahin ang 3 sikat na doktor. 1 pang araw at gabi ang kailangan. Para lang maligtas ang 1 gulay na pasyente. Mukhang ang Hua Qingfeng na ito, puro lang pangalan ang meron. Kung ako ang kikilos, wala pang kalahating oras. Gigising na ang nanay mo. Anong hayop ito? Pangahas mong sabihin walang kwenta ang reputasyon ko. Ikaw pala ang mahiwagang doktor na si Mr. Hua. Matagal ko nang naririnig ang dakilang pangalan mo. Ikinararangal ko po. Sino ka? Si Kim Hua po. Madalas siyang magdonasyon sa mga ospital. Para paunlarin ang medisina, malaki ang naitutulong. Ikaw pala ang bastos na. Naniwala sa mga chismis laban sa akin. Ginoong Hua, mag-ingat kayo. Sa tulong ni Bathalazuke. Hindi lang ninakaw ang nobya ko, panaraliya pa ako habang... Sino ba ang nobya mo? Babae ka. Tama na. Noong nakaraang taon, nakilala ko ang Diyos ng digmaan na si Xuanwu. Tinuruan ako ng 13 karayom ng impyerno. Kahit sira-sira na ito. Kaya pa nitong magpabalik buhay. Kukunin ang buhay kay kamatayan. Hindi ako humuhusga sa itsura. Kung may pinag-aralan ka o alagad ng maestro, sabihin mo pangalan niya, mas malala pa sa pagkabilanggo ang kapalit nito. Mukhang may panahon pa, kailangan pa bang turuan si Xuanwu? Isipin mo noong una, ang teknikong itinapon niyang parang basura. Ngayon madali nang ituro. Pero pinagkakaguluhan pa ng iba. Talagang mapanganib ito sa buhay. Ha, ang kapal mo. Hinamak mo si Maestro Xuanwu sa pagtatanghal para sa kataas-taasan 7 araw. Kung mabibigyan ng pagkakataon, isusumbong ko lahat ng sinabi mo. Kahit si Zuki mismo, hindi na kayang protektahan ang sarili. Ile, gago ka talaga. Hindi mo alam ang kapahamakan. Hindi lang ako may imbitasyon. Makikipag-inuman pa sa Diyos ng digmaan. Sasabihin ko ang katotohanan. Pagkatapos ng 7 araw, hintayin mo ang galit niya. Maging ang pamilya mo madadamay. Ginoong Hua, hindi mo pa alam. Sinalanta ang Angkan Chen 10 taon. Siya lang ang nakaligtas. Yung iba, patay lahat. Bakit? Wala ka nang masabi?
Nakatulala ka na ba sa takot? Nasaan na ang tapang mo? Bakit ngayon ka pa umatras? Sa piging 7 araw mula ngayon, sana kayong lahat ay makatawa. Hualaw. Dean Leo, narinig ninyo yan. Gustong sumama ng tutang to sa selosalo. Hindi lang basta lumaban sa Diyos ng digmaan, pati na rin sa kataas-taasan. Mga bata, wala kayong hiya sa sarili. Lolo, hindi mo ba nakikita ang kakayahan ko? Mukhang kailangan kong ipakita ang galing ko. Laging may mas magaling sa'yo. Hindi mo alam ang iyong limitasyon. Roxy, alis na tayo. Shenmue, kaya mo ba to? O kaya huwag na lang. Hindi pwedeng umayaw ang lalaki. At saka, kaya ko man o hindi. Hindi mo alam. Ikaw. Kung ayaw mong mamatay, umalis ka na sa binhay. Ikaw. Nag-aalala ka ba sa akin? Medyo. Salamat sa katapatan mo. Shenmue, umalis ka na sa binhay. Magtago ka sa ligtas na lugar. Maiiwasan mo ang kapahamakan. Ipagbibili ko ang villa pag alis mo. Aalis na ako. Akala mo pakakawalan ka nila. Babae kita. Ano na naman yung sinasabi mo? Narinig mo na ang desisyon ko. Noong tinawag akong tatay ni Ino. Ako ay may pananagutan. Ikaw. Sisimulan ko na ang akupuntura. Huwag mo akong gambalain. Pangako ko, gigising si inay sa loob ng kalahating oras. Ayan na naman ang asong guardiang ito. Hinto na, tama si Ginoong Zhang. Gusto pang buhayin ang patay sa kahit taga-kilalang angkan ka man. Kailangan ng dekada ng pagsasanay, minaliit mo siya. May kakayahan naman siya. Ngunit, hanggang dito lang. Nagmamalaki lang ang mga kabataan. Makakasakit siya ng buhay. Sa huli, ako pa rin ang kailangan. Shinruezo, narinig mo na si Ginoong Hua. Nagpapanggap lang itong tao na to. Papatayin niya ang ina mo. Kung hindi ka magsalita, pipi ka ba? Mabuti pa ikaw, Shinruet. Niloloko mo pa rin ako? Sige. May iyak ka rin. Yuzen. Naohu. Chen Chong. Beihui, at Shenting, si Zukong. Ito, paano ito nangyari? Babaeng walang hiya. Kung hindi mo siya mapipigil ngayon, mamamatay na talaga ang ina mo. Tumahimik ka at huwag gambalain siya. Parang palaka ako sa balon. Talagang mangmang, di ko nakilala ang dakilang tao sa harap ko. Ako si Joaquin Feng. Minaliit ko talaga ang iba. Nagkamali ako sa isang nakatagong dalubhasa. Talaga? Saysay ang ilang dekada kong buhay. Ginoong Hua, anong nangyari sa'yo? Hualaw, ayos ka lang ba? Isa lang siyang maliit na gwardiya, hindi dalubhasa. Tumahimik ka. Tingnan mong mabuti. Kung di ako nagkakamali, ang akupunturang ginagamit niya. Iyan ang Tai Chi Magic Needle. Ginoong Hua, nagkamali ka bang tingin? Ano ba itong Tai Chi Magic Needle? Opo, Ginoong Hua. 13 karayom sa Ghost Gate lang alam ko. Di ko alam itong Tai Chi Magic Needle. Masusing pagmasdan nyo. Hindi mo kasalanan. Nawala ang Tai Chi Divine Array ilang libong taon na. Nakita ko lang ng saglit ang ilang linya. Walang nakita hanggang ngayon. Ginoong Hua, itong Tai Chi Divine Needle. Mas maganda ba sa 13 karayom mo? Huwag mong ikumpara ang 13 karayom. Kahit buong akupunturang paraan. Walang katulad ang Tai Chi Magic Needle. Langit at lupa ang diferensya. Hindi pwedeng pagtabihin. Ito. Naku, nakita nyo ba? Sumagot ang pasyente. Gumalaw ang kamay niya. Inay. Si Aoxie, kumalma ka. 3 taon ng koma si tita. Bigyan mo siya ng panahon. Mga 10 minuto pa. Mga 12 ng minuto. Saka lang siya gising na gising. Wala pang 1 oras. Himala ito sa medisina. Walang kwentang himala. Swertihan lang.
Ayusin mo ang iyong bunganga. Tama si Xiao Liu. Ito ang tunay na himala. Sa buong mundo. Walang katulad. Hindi ko nakita ang inyong galing. Nagkamali ako sa inyo. Naway patawarin niyo ako. Sa pag-aaral, kakayahan ang mas mahalaga. Meron pa akong kahilingan. Sana'y isaalang-alang ninyo. Ilang dekada ko nang ginagawa ito. Marami na akong natulungan. Tanggapin niyo akong estudyante. Umunawa muna ng mabuting asal. Igalang mo ako bilang guro. Hindi ka karapat-dapat. Ginoong Hua, anong ginagawa ninyo? Daluyan kayo ng tradisyonal na medisina. Bakit pa kayo mag-aaral dito? Mayabang lang yang binata na yan. Ano ba ang alam mo? Tama si Chen. Dapat unahin ang mabuting ugali sa panggagamot. Ang tunay na doktor handang tumulong. Kalahati ng buhay ko ay nasa medisina. Ngunit nakalimutan ko ang simula. Tumayo ka. Una, tumayo ka. Kahit gising na ang pasyente, hindi dapat gumagalaw. Kailangan pa siyang ma-hospital. Ang mga bayari. Ako na ang sasagot. Ito, hindi ko ito ginagawa para sa'yo. Pagkatapos kong marinig ang sinabi mo, nais ko lang balikan ang pangarap ko. Anong nangyari kay Roxy? May problema sa konstruksyon. Si Lolo ang nagpakuha sa akin. Coco, inay ko. Sasama ako sa'yo. Tulad ng sinabi ni Yehua. Siya na ang magbabayad. Huwag kang mabahala. Talaga? Binibiningkin, huwag kang mag-alala, gagawin ko na, gawin mo agad. Bilisan mo, opo. Tayo na rin. Lahat ng sinabi mo ay totoo. Totoong-totoo, tita. Kung hindi kayo naniniwala, pwede ninyong tanungin si Din Leo, si Ji Qin, ang ipinangako sa akin na si Ruizu, pero si Chen Mu, na isang security guard. Higit pa riyan, pumasok sa bilya ng may-ari, sa pilitan pa niyang ginahasa. Wala na bang hustisya sa mundo? Talagang, hindi natin siya pwedeng pabayaan. Ganoon din ang iniisip ko, tita. Pero si Chen Mu, may suza ako na kumukonsinti sa kanya, hindi lang ako binugbog. Nagkagulo pa sa engagement banquet kanina. Yung, paano na si Xiaoxi? Kumusta na siya? Ito ang gusto kong sabihin sa inyo. Hindi ko alam kung anong ginawa niya. Nalito niya talaga si Ruizu. Hindi lang si Ruizu. Pati si Mr. Juan na sikat na TCM expert na pinakiusapan ko kay Din Leo, na imbitahan para gamutin kayo, nadala rin sa kanyang panloloko. Huwag kayong mag-alala, makikita ko si Xiaoxi. Papayuhan ko siya. Hindi siya nakikinig sa iba. Pero noong bata pa, lagi siyang nakikinig sa akin bilang ina. Sige. Magpahinga kayo ng mabuti, tita. Mamaya na po tayo magkita. Oo nga pala, tita. Kaya ninyong kumbinsihin siya. Huwag ninyong banggitin ako, patungkol sa sinabi ko. Baka magalit yung security guard, at masaktan si Ruizu. Pagod na ako. Maaari na kayong umalis. Magpahinga kayo ng maayos. Ito, ano ang nangyayari? May aksidente sa construction site. May kumokontrol sa media. Iniimbento tayo ng publiko. Ang mga trabahador ngayon, nagkakaisang humihingi ng kompensasyon. Huwag muna kayong mag-alala. Tignan muna natin ang sitwasyon. Mga kapatid, walang saysayang pagharang sa akin. Naiintindihan ko kayo. Unawain niyo rin ako, pwede ba? Maraming bagay na wala sa kapangyarihan ko. Huwag kang magdaldal. May nasaktan na, dapat may gawin kayo. Alam ko. Hayaan niyo akong magpaliwanag. Huwag kayong mag-alala, ang kumpanya namin ay responsable at malaking kumpanya. Bigyan niyo lang ako ng ilang araw. Dapat magbayad ang malaking kumpanya. Ilang araw pa ba? Gaano katagal? Gusto mo bang maghintay? Nandito na ang boss. Tara na. Iangat ang banner. Ikaw ang boss. Sabihin mo, ano nang gagawin mo sa kapatid? Aiken, nakikita mo. Ako na ang bahala. Hindi pa lubos na patay ang tao. Ngayon may tunay na problema tayo. Kung tahimik ka, hindi ka nila iisiping pipi. Sino ka ba, Totoy? Ikaw ba ang may karapatang magsalita? Umalis ka sa dinaraanan ko. Hindi lang ikaw. Tol, security guard ka lang. Huwag kang makialam sa mga bat. Pare-pareho lang tayong uri ng tao. Isang uri ng tao. Magkakapareho kayong uri. Nanggugulo gamit ang hiram na kapangyarihan. Put-anjay na niya. Hoy, anong ginagawa mo? Akala mo ba hindi pa sapat ang gulo? Boss, isa sa amin nasa ospital na. Ngayon may sugatan na naman. Kaya sabihin mo paano mo aayusin ta.
Sa tingin ko, naghahanap kayo ng Pinadala kita para ayusin ang problema, hindi para makipag-away. puro lakas, walang utak. Hindi mo pa ba nakikita? Sinasamantala nila tayo. Wala kang katuturang tao. Dalawang tao ang may kasalanan. Mali ang lahat sa nangyari kanina. Dahil nandito tayo para mag-ayos. Manatiling mahinahon. May malubhanang nasaktan. Ngayon may nasugatan na naman. Walang 5 milyon sa usapan. Patay na siya, di ba? Maghintay ka lang. Tingnan mong mabuti. Aray! Binobola mo ba ako, Totoy? Kakanina ko pa pinupuri ang acting mo, ngayon di mo na kaya. Ikaw. Kuya, huwag mo akong takutin. Ayos ka lang ba? Anong ginawa mo sa kapatid ko? Mga kapatid, tuloy ang atake. Patayin niyo siya. Anong gusto mo? Huwag kang lalapit. Ang kapal ng mukha mo. Mang-blackmail ka pa. Manager Jaya, tumawag ng pulis. Opo, teka. Sabihin mo sino ang nag-utos. Pagkakataon kong makasalubong ka. Swerte ko na lang. Pero ang nangyari ngayon, sarili kong desisyon ito, walang nag-utos. Kahang mabilanggo ako, aminado ako. Ayaw magsalita. Kung di ako tutulong sa kapatid mo, mamamatay siya sa loob ng kalahating oras. Ikaw. Sasabihin ko na. Chenmew. Pasensya na, hindi ko dapat sinaktan ka. Okay lang yon. Biro lang yon, pagmamahal yon. Pwede bang maging seryoso ka? Sobrang seryoso ako. Anyway, kailangan kong magpasalamat. Gusto mo akong pasalamatan. Ang formal mo. Gusto mo talagang magpasalamat. Halikan mo na lang ako sa pisngi. Hindi ka makakahingi ng perla sa aso. Di ka ba marunong magsalita ng maayos? Kung ayaw mong sabihin, huwag na. Pag-usapan natin si Ichen na lang. Kung tama ang hinala mo, ang nangyari sa pamilya Kim nitong huli, lahat may kinalaman sa kanya. Paano mo nalaman? Hula lang talaga? Pag-isipan mo, bilang panganay sa isa sa 5 pangunahing pamilya ng Binhay. Ipinapamalas ni Ichen ang kapangyarihan dito. Magkamag-anak sila ni Zhang Yang. Tama ka talaga. Alam ko rin naman. Siya ang nasa likod ng lahat. Lanan, Kung hindi dahil sa'yo, wala akong malalaman. pag-isipang mabuti, ang mga pangyayari nitong nakaraan, may bakas siya sa lahat. Tama na ang tungkol sa kanya. Ikaw muna ang pag-usapan natin. Hindi mo lang ako iniligtas. Tumulong ka pa sa pamilya Kim. Ako. Ikaw, ano nang ginagawa mo? Tinatalian ang seatbelt mo, bakit ang kaba mo? Sino na kinakabahan? Chenmew, Ano ng problema? may itatanong ako sa'yo. Anong gusto mo? Sino ka talaga? Pag-isipan mong mabuti ang sagot mo. Seryoso ako ngayon. Baka hindi ka maniwala sa sasabihin ko. Sabihin mo na. CJ, ipaliliwanag ko sana sa susunod na araw. Ako pala ang Dragon Soul Supreme. Nababaliw ka na. Naglakas loob kang magsalita ng ganyan. Narito na ang Supreme sa Binhay. Nasa lahat ng lugar ang Dragon Soul Palace. Kung malaman nila ito, hindi ka nila palalampasin. Nag-aalala ka sa akin? Sino ang nag-aalala sa'yo? Eh di nagkukunwari ka lang. Ang landi ninyong dalawa sa publiko. Kung dati pat, sinampal na kita. Nagkataon lang ang nangyari kay Chen. Hindi mo lang iniligtas ang nanay ko. Lahat ng nangyari noon. Pero may isa kang dapat pangako. Anong ipapangako mo? Umalis ka sa naaway mo si Zhang Yang noon. Ngayon nasaktan mo na naman si Ichen. Hindi ka nila pababayaan. Sasabihin mo pa ring hindi ako nag-aalala. Ang mga babae talaga, iba ang sinasabi sa iniisip. Ikaw, Tara na, pasok na tayo para makita ang nanay mo. nanay. Gising ka na talaga. Nandito ka pala, Xiaox. Hayaan mong masilayan kita ng matagal. Nanay, kamusta ang pakiramdam mo? May pagbabago ba? Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Ito si Tita, Nanay, nakalimutan kong ipakilala siya. Ang pangalan niya ay Chenmu. Siya ang gumising sa iyo. Paalisin mo siya. Nanay, anong problema mo? Dahil ba wala ako kanina? May nagsabi ba sa iyo ng kung ano? Walang nagsabi sa akin. Gusto lang kitang kausapin. Ayokong may ibang tao dito. Nanay, baka hindi mo alam. Siya ang gumising sa iyo. Xiaoxiu. Pagod na ako. Umalis ka na rin.
Pag-usapan natin ang lahat mamayang gabi. Mamaya na lang tayo mag-usap. Umalis na tayo, si Oxy. Pahinahin natin ang tita mo. Nanay, mauna na kami. Gagawa ako ng sopas para sa... Tara na. Chenmu, ang nanay ko kasi. Huwag kang mag-alala, kagigising lang ng nanay mo. Normal lang na magulo ang pakiramdam niya. Ikaw naman. Kailan ka aalis sa binhay? Manatili ka dito. Ang pamilya Ye at Zhang, hindi ka nila tatantanan. Huwag mong isipin ang pag-alis. Kailangan kong gamutin ang sakit mo at pagalingin ang mga sugat. Kaya tara na't ituloy natin sa lugar ko. Ang bilis mo namang, tara na. Handa ka na ba? CJ, Huwag kang kabahan. Mag-relax ka lang. Na pala. Medyo matagal ang prosesong ito. Huwag itong putulin. Tiisin mo na lang. sige, di lang. Chenmu, Anong problema? gumagala ang mga kamay mo ah. Para to sa pagdadaanan ng enerhiya. Nanay, nanay. Nakakahiya, hinalikan ni tatay si nanay. Nahihiya si nanay, nahihiya si nanay. Bilisan natin bago tayo makita ng iba. Gagawa ako ng sopas para kay nanay. Sige, alam ko. Hoy, Ano, pumunta ka roon. ika-4 na palapag ito. Gusto mo ulit akong magpatiwakal? Bilisan mo. Bakit? Punasan mo ang lipstick mark. Huwag kang makita. Tawagan mo ako kapag pupunta ka sa ospital mamaya. Bakit kita tatawagan? Palaging may sakit ang tiyahin ko. May mga dati ng problema ang katawan. Alagaan mo ng mabuti. Ay. Ang malagim na kaso isa 0 taon na ang nakaraan. Nasilip na ba ang tunay na utak sa likod ng krimen? Walang silbi ang mga tauhan ni Kimo. Hanggang ngayon, ang alam lang namin. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Gaano katagal ito? Hanggang 1 linggo. Kataas-taasang musyaw. Magsisimula na ang subasta. Bilhin mo ang Eternal Heart na ito. Gagamitin ko ito. Para sa regalong pangkasal. Susunod ang mga tauhan. Salamat sa pagpapaalala. Hindi niya napansin. Nakakaawa ang aking si Little Snow. Nalito talaga siya dahil sa kanya. Paparating si Xiaoxi mamaya. Papayuhan ko siya. Kalimutan muna ang tamang pagtutugma. Nakita kitang lumaki. Magkasintahan kayo noon pang bata. Ano naman kung magkabata? Kahit tanggapin ako ni Ruizo, wala ring mangyayari. Bakit? Ay nako tiya, diretsohin ko na. Sinira ako ng tarantadong guardiang yon. Hindi ko alam kung ano ginawa niya. Kaya hindi na ako makakabuo, wala na akong binhi. Di mo ba kilala si Denliu? Wala ba siyang magagawa? Wala siyang silbi. Kahit maraming eksperto ang tinawag, lahat ay walang magawa. Kailangan ko pa rin kausapin si Ginoong Hua, ngunit nadaya na rin siya ngayon. Hindi ka ba masisira sa buong buhay mo? Hindi lang niya ininsulto si Ye Chen, bastos pa siya. Ininsulto ang Xuanwu War God. Huwag nang sabihang suportahan siya, kahit si Zuki, makakasama rin at di makakapagtanggol. Tita, ito ang gusto kong sabihin. Kahit wasakin ang buong angkanchi, baka hindi mo tanggapin ito. Ano ang solusyon? Bantang papatay. Nagpilitang magpatayan. Hindi impossible. Zhang Yang, bakit ka nandito? Umalis ka rito. Xiaoxi, paano mo kakausapin si Zhang Yang? At paano mo siya nadala? Palayain mo siya. Ikaw pala ang may gawa nito. Nanay, huwag maniwala sa kanya. Huwag kang malinlang niya. Anong klaseng ginaliw na pangako binigay niya? Sa tingin ko niloko kanya. Magkasintahan kayo ni Zhang Yang noon. Ipinakasal ka ng lolo mo sa kanya. Pero ginahasa ka nitong tao at di ka nagsasalita. Ngayon sinira niya pa ang kasunduan. Nasaktan siya. Nanay, di mo alam ang nangyari noong gabing iyon. Si Zhang Yang ang nadrog sa akin at nanggahasa. Si Chen Mo ang nagligtas sa akin. Ipinagkait ng lolo ko ang pera. Gusto kang palayasin sa ospital. Si Chen Mo ang gumising sa iyo. Anak ka, gusto mo ba akong patayin sa galit?
Si Zhang Yang ang humingi ng tulong kay Dian Liu. Pinagising ako ni Dr. Hua. Tulungan niyo si Dr. Hua na gisingin ka. Si Chen Mu ang nagligtas sa inyo. Kung hindi kayo maniniwala, pwede ko si Ginoong Hua patunayan. Ikaw. Patunayan mo si Ginoong Hua. Alam mo bang umalis na si Ginoong Hua sa binhay? Kaya mo ito sinasabi. Ginoong Zhang, para sa inyo ito ni Ginoong Hua. Para kay Ginang Qin, pondo para sa ospital at gamot. Ibinabalik ko na. Ayon din sa utos mo. Lahat ng gastos ni Ginang Qin sa ospital. Gagamitin ang donasyon mo sa Fusion Fund. Salamat din, Leo. Ang dapat mong gawin. Narinig mo na ang lahat. Ano pa ang masasabi mo? Nagsisinungaling pa ba si President? Nanay, nagsisinungaling siya talaga. Qin Ruoxu. Labis kitang binigo. Kung nanay mo pa rin ako. Iwanan mo na siya. Nanay, bakit hindi ka naniniwala sa akin? Nanggigisingin ka ni Chen Mu ngayon. Nandoon sina Dian Liu at Zhang Yang. Kitang-kita ang pakikipagsabuatan nila. Nagkasundo silang dalawa. Anak ka. Kahit si Im Tihua ay humanga sa kasanayan ni Chen Mu. Ako pa nga mismo ang magpapakabayani para kay Chen Mu. Pero tumanggi si Chen Mu. Si Aksu. Bakit mo ako hinihila? Magsalita ka na agad. Ang walang sala ililitaw ang katotohanan. Kakagising lang ni tita. Hindi pa lubusang gumagaling ang katawan. Ako na ang titingin kay tita. Sandali, hindi ka pa doktor sa ospital na ito. Wala ka pang lisensyang medikal. Hindi ka maaaring magsagawa ng paggamot. Para lang mapuri, ginagawan mo ng kwento. Isang karaniwang tao ka lang. Hindi ka dapat maging DN. Lene. Binibining Qin. Ayokong pag-usapan ng ilang bagay. Pero ngayon kailangan kong sabihin. Kasal kayo ni Zhang. Ngayon may relasyon ka sa isang gwardiya. Nagkaroon pa kayo ng pagkikita. Wala kang disiplina sa sarili. Nakakapalmuwang magbintang sa akin. Ikaw. Mababaw pa yung pagsasabing di ka karapat-dapat. Ihahayag ko ito sa kinaukulan. Hintayin mong matanggal ka. Tama siya. Mukhang malapit ka ng matanggal bilang diya. Isang bantay ka lang, magreklamo ka pa sa akin. Alam mo ba ang hotline ng reklamo? Gusto mo bang ibigay ko sa'yo? Bantayan mo na lang ang pinto mo. Ikaw pa, magreklamo ka sa akin. Wala ka pa sa antas na yan. Akala mo makakalusot ka sa kalokohan mo? May karapatan ba ako? Ang yabang mo nga, Dian Liu. Sabihin mo kung sapat ba ang karapatan ko. Walaw, makinig ka sa akin. Ayokong makinig sa kalokohan mo. Ang mga turo ni Chen, ang bilis mong makalimot. Ang medisina ay nangangailangan ng moralidad. Ano ba ang nagawa mo? Ang kapaligiran sa ospital. Sinira mo ang reputasyon ng mga doktor. Ginoong Hua, hindi mo alam ang nangyari kanina. Isang malaking pagkakamali lang ito. Pagkakamali lang, hindi ako bingi, hindi bulat. Hua Qingfeng. Matagal na kitang tinitiis. Kahit santo ka ng pambansang medisina. Ang pamilya naming Zhang, pangalawang antas lang sa binhay. Kahit ang 5 pangunahing pamilya, dapat magpakita ng respeto sa amin. Para kang isang ordinaryong gwardya, dinungisan mo ang pangalan ng pamilya namin. Kahit ang 4 na dakilang pamilya sa Beijing. Kailangan ko silang tratuhing bisita. Isang hamak na pamilya sa baybay. Sa paningin ko, mas masahol pa sa basura yan. Ikaw. Kadiring hamak ka. Hindi ka karapat-dapat sa salubong para sa makapangyarihan. Isusumbong ko ang lahat ng nakita ko. Sasabihin Saksuan Wu Wargot. Hilingin bawiin niya ang imbitasyon. Lumuhod ka. Humiling ng tawad. At ikaw. Lumuhod at humingi ng patawad. Hua Qingfeng. Huwag kang magmalabis. Lumuhod ka. Ginoong Zhang. Tumigil ka na. Ginoong Zhang, lumuhod kayo. May kinalaman sige Hua sa Wargot. Diyos na manggagamot na Hua, patawad, nagkamali ako. Hindi ko dapat ginago kayo. Bilang dakila, huwag po kayong magtani. Ako at ang Kanzang ay patawarin nyo. Dapat kayo ang lumuhod, hindi ako. Paumanhin, nagkamali ako. Humagikhi. Pamilyar ang eksenang ito. Tingnan niyo ako ng mari. Siya ang babae ko. Subukan niyo siyang bastusin ulit. Gigibain ko ang angkan ninyong Zhang. Ginoong Chen, narinig niyo ba ng malinaw? Kung bastusin niyo ulit si Binibining Qin, sasabihin ko sa God of War. Pupuksain ang angkan Zhang at kayo. Isusumbong ko sa mga otoridad. Tatanggalin kayo bilang dekano. At aalisin sa medikal na institusyon. Hinding-hindi kukuhain. Matandang Hua. Kasalanan ko po Ginoong Chen. Ako'y patawarin. Hindi na maulit. Lumayas na kayo. Alis na tayo Li Zhang. Umalis na tayo. Nanay, naniniwala na ba kayo?
Naloko talaga kayo ni Zhang Yang. Ang sinabi ko noon ay totoo. Kitang-kita nyo, kahit si Ihua, humanga sa kagalingang medikal ni Chen, hindi lang tinawag na Ginoong Chen. Pinagmanuhan pa niya ito. Naku Ginoong Chen. Bakit mo ako gustong maging guro? Naalala mo ba ang sinabi ko? Ginoong Chen, ang mga turo nyo. Hindi ko malilimutan. Pero may hihilingin ako. Hihingi sana ng tulong. Pag-usapan muna natin. Kasi. Ganito po Ginoong Chen. Kaninang hapon pumunta ako sa lalawigan. Inimbita ng hepe ng lalawigan, gamutin ang matanda sa bahay nila. Pero, naalala ko ang sinabi nyo, ang 13 karayom ng Ghost Gate. Ang 13 karayom ng Ghost Gate, matagal kong kinatatakutan ang paggamit nito. Ito ay resulta ng labis na pag-aalala. Ang sakit sa puso ay nangangailangan pa ring lunas. Natatakot ako. Hindi kita matutulungan. Hindi ko inaasahang ibabahagi mo ang iyong kaalaman. Ikaw na lang ang aasahan ko, upang maalis ang pagdududa ng matanda. Pag-usapan natin ang iyong sakit sa puso. May bahagi rin akong pananagutan dito, mayroong sanhi at bunga. Nakasalalay ito sa'yo, mga dekada sa paggamot para iligtas ang marami. Ginawa ko ngang eksepsyon ngayon. Ituturo ko ang kumpletong 13 karayom ng... Oh, matandang Joaquin Feng. Tumayo ka. Joaquin Feng, pagmasdan mong mabuti. CJ. Kaya. 3 taong koma ang tiya. May maliliit na problema sa katawan. Kailangan ko itong ayusing mabuti. Ilang taon ko na itong pinag-aralan. Ilang araw lang ang nakalipas. Susunod na hakba. Samantalahin natin ang pagkakataon. Ipapakita ko sa'yo. Naalala mo ba? Naalala ko, ngunit may hihilingin pa ako. Nabigyan mo ng maling kahulugan. Hindi ko ginagawa ito para sa sarili, kundi para sa'yo. Sa pakikipag-usap sa lalawigan, ikaw ang nabanggit. Sabi nila karapat-dapat ka, pambansang himalang manggagamot. Ang pangunahing rekomendasyon ng lalawigan, nais kitang anyayahan sa kanyang tahanan. Gamutin ang matandang ito. Ako, si Chen Mu, trinatong ako. Tanging tadhana ang tinitingnan, hindi katayuan. Ginoong Chen, ito ang pinuno ng lalawigan. Nasaktan mo na ang angkan ng Zhang. Ayon sa alamat, kahit si Chen mula sa angkanye at Zhang. Pero ang mga langgam. Ano nang nangyari kay Xiaoxi? Pinauwi ako ni Lolo sa bahay ng Kim. Isasama rin kita sa kanya. Kuya Chen. Kuya Chen, ilang taon na ang nakalipas, gusto mo pa rin ng asawa. Hindi mo ito naiintindihan. Alam mo ba kung bakit? Mahal mo ang anak mo. Pero asawa ko lang ang mahal ko. Aray. Ang tanga-tanga ng kapatid ko, bigyan mo ako ng payo. Bigyan kita ng halimbawa. Parang pagmamaneho ng kotse. Habang mas maraming sasakyang nadadala, mas gumagaling ang kanyang pagmamaneho. Gets ko na. Tinuruan na ako ni Kuya Chen. Lang. Nabigo akong makuha si Qin Ruizu. Hindi ko siya maibigay kay Kuya Chen. Huwag yun ang pag-usapan to. Kinuyog din siya ng aso. Isang aso lang. Patayin nyo. Dahan-dahan. Alalay ni Kuya Chen. Hindi lang Suzaku ang sumusuporta sa kanya. Pati na, dala rin niya ang doktor na si Hua Qingfeng. Backer ni Hua Qingfeng, pero ang Diyos ng digmaang si Xuanwu. Kahit ang Diyos ng digmaan. Ibibigay ko rin sa angkanye, ibaba ang pride. Alam mo ba kung bakit? Bakit? Dahil, ang angkanye, isa sa 4 na malalaking pamilya sa Beijing. Sila ang sandigan ng aming angkanye sa Binhai. Huwag kang mag-alala, pinipressure ko na ang angkanchi. Mapapasatin din si Qin Ruizu. Lolo, nakarating na kami. Maupo ka. Lolo, kayo. Nakakahiya kang tawagin akong lolo. Alam mo bang dahil sa kanya? Nasa peligro ang angkan Qin. Lolo, ako. Tatanungin kita. Yung mga problema sa construction site, paano mo naayos? Si Lolo at iba pa ay,
Si Chen ang nagpadala ng at yung krisis ng kumpanya, lahat dahil sa kanya. Nandito na si Chen Mu, saka ko lang nakilala ang mga taong yun. Akala mo hindi ko alam. Ang krisis ng kumpanya ay may kinalaman sa angkanye. Ayusin mo ang ganitong bagay. Dapat may resolusyon. Huwag makigulo, pakikipag-away sa pamilyang Ye. Lolo, pagtiis ng kahihiyan, magpapalalala sa kayabangan nila. Ayaw mong magtiis ng kahihiyan, ganun ba? CJ, ngayon ang pamilyang Ye, hindi nagpipigil. Sa halip gumagamit ng masamang paraan. Pinipilit ang ating pamilyang Ki, sa ganitong mahalagang sandali. Anong dahilan ang natitira? Lolo, bigyan mo lang ako ng konting oras. Bigyan ka ng oras. Humalakhak. Isang araw. Isang buwan? Isang taon? Kung wala kang maisip na solusyon, huwag mo nang isipin. Nagawa ka na ni Xiaoxue, ng plano. Pinsan, kung pupunta ka kay Zhang Yang, maayos na ang lahat, nang walang kahirap-hirap. Lolo, wala kang masasabi para mapakasal ako sa kanya. Hindi mo pa ba nakikita? Magkamukha sila ni Chen. Patuloy na nanlilinlang sa pamilyang Kim. Nagkasabwat sila. Pakakasalan mo siya, nababaliw ka na ba? Makalimutan mo agad ang sinabi ni Zhang Yang. Sira ka na, hindi ka karapat-dapat sa pamilyang Zhang. Ikaw, Alam mong sila ay luon ng hikiya. Dapat masalam mo ang gusto nila. Nagnanasa si Ye Chen sa mga may asawa. Mahal ni Ye Chen ang asawa niya. Nadungisan ka na niya. Kahit pakasalan mo ang Zhang family. Sa huli, ibibigay rin ako kay Ye Chen. Tama si Xiaoxue. Hindi pa nagkaanak si Zhang Yang. Baob na siya. Kahit magpakasal ka, mabubuhay kang biyuda. Sa ganitong kalagayan, bakit hindi ka nalang ibigay kay Chen? Para tigilang ang galit ng dalawang pamilya, mabibigyan din si Xiaoxue ng karagdagang araw. makakuha ng mahalagang oras. Si Xiaoxue lang ang makakaligtas sa pamilyang Qin. Ang babaeng tulad mo ay naghahatid ng sakuna. Tama na, tanga mong matanda ka. Ang utos ni Zuke. Binabaliwala mo na ba ang babala niya? Ibong Vermilion. Nakatanggap si Xiaoxue ng eksklusibo at pasadyang imbitasyon. Sa ilang araw na lang, ang kataas-taasang puno ay maghahain ng kasal. Sa panahong iyon, luluhod siya sa harap ko para humingi ng tawad. Nakita mo na ba ito? Espesyal ang isang ito, iisa lang. Hindi lang pangalan. Nakaukit dito ang aking bansag noong bata. Xiaoxue. Matagal na akong pinapaboran ng puno. Ang bansag na ito, sapat na patunay ng pagmamahal niya sa akin. Gamitin si Zhang Yang para mapalapit kay Ye Chen. Makakuha tayo ng mahalagang oras. Masisiguro ko ang pagkilala ng puno. Paangatin natin ang buong angkan ng Qin. Sampalin habang mainit ang bakal. Gawin mo na ngayon, ang bagay na ito, huling halaga mo na lang ito. Sana kaya mong gawin mag-isa. Wanli. Qin Wanli. Akala ko ikaw ang puno ng pamilya, namumulo sa pangalawang linya. Hindi ko inakalang gagahasain mo ang puno. Gagawa ka ng peking palit katawan. Kay lakas ng loob mo, ikaw, ano ka ba? Dilat ang mga mata mong tumingin. Para kay Ruxu ang imbitasyong ito, sa pagkakaalam ko. Xiaoxue ang bansag niya noong bata pa. Ano ang sinabi mo? Sa kanya ang bansag na ito. Karapat-dapat ba siya sa pangalang iyan? Puro kalokohan lang ang alam. May nangyari noong bata pa ako, hindi ko pa nasabi, pero ito rin. Sa ugali niyang iyan. Isang kahihiyan, paano niya aaminin iyan? Anong ibig mong sabihin? Bakit ako ang tinatanong mo? Kung ayaw niyang magsalita, ako na ang magsasabi. 10 taon nakalipas, nagpakamatay ang tiyuhin ko sa dagat. Sila ng ina niya ay naiwan. Nabubuhay sa yaman ng Angkanchi, pero wala silang naitulong sa pamilya, ni isang kasing man lang. Xiaoxue, huwag mo nang ulitin. Bakit hindi masabi? Ilang taon na ang nakaraan, ang mga magulang ko. Nagpagol araw-gabi. Pinalago ang kumpanya. Ginestusan pa ang mag-ina. Kinfixi tapos ka na ba? Bakit mo binabanggit ang nakaraan? Bakit hindi pwede pag-usapan? Lahat pwedeng pagtalunan. Takot kang matawan. Hindi ako natatakot. Noong bata, mas magaling siya sa lahat. Pero simula noon, bumaligtad ang lahat. Kailangan niyang sumunod sa akin. Kaya ninakaw mo ang bansag niya. Tama mula noon. Isang apo lang ang minamahal ni Lolo. Ako iyon, Qin Feizu. Mukhang mali ang imbitasyong ito. Naipadala sa maling tao. Pero madali lang ito. Ipapadala ko ulit yan. Lolo, narinig mo ba ang sinabi niya? Naiiyak ako sa kakatawa.
Sino ba ang akala niya siya? Dragon Soul, ang kataas-taasan, o si baliw na dragon na Diyos ng digmaan? Baka hinahanap niya si Zuke. Hayaan mong mamalimo si Zuke sa Diyos ng digmaan. Sa totoo lang, mismong si Diyos ng digmaan ang nagsabi. Si Zuke ang nagligtas sa buhay niya. Parang may malubha siyang sakit. Tumulong si Zuke bago isipin ang dating pag-ibig. Tapos na ang kabutihang iyon. Tama nga. Sa pagkakaalam ko, sina Zuke at Chen Changa, walang pagmamahalan. Sabi ko, Kinwanli. Tama yan. Nakakaawa ang pagpapanggap ng pamilya Chen, mabubuwag din yan. At ang villang ito, magpapalit ng may-ari sa ilang araw. Ano ang sinabi mo? Chen Mu, ano ang ginagawa mo? Pwede bang tumigil ka sa paggul? Huwag mong alalahanin ang presensya ko. Kinwanli. Sabi ko, ilang araw na lang ang villang ito, ipapasa sa ibang may-ari. Ang tapang mo, paano mo nasumpa ang pamilya Qin ng ganito? May paparating, may pumunta rito. Di alam na darating ang Diyos ng digmaan, di kita nasalubong ng maayos. Patawarin mo ako, Diyos ng digmaan. Sino si Qin Feizu? Bumalik ka sa Diyos ng digmaan. Ako si Qin Feizu. Tatanggap ko lang ng espesyal na imbitasyon. Ang kataas-taasan ba ang nagsugo sa iyo? Gamit ang imbitasyong ito. Panginoon, pakitingnan ito. Di wasto ang imbitasyong ito. Panginoong Diyos ng digmaan. Espesyal na tao ito mula sa kataas-taasan, ibinigay sa aking apo. Nakasulat din ang palayaw niya. Bakit mo pinunit iyon? Kalakaran mo yan. Ako, ang baliw na dragon, ay kumikilos ng malaya. Bakit kailangan kong magpaliwanag? Matagal na akong hinahangaan ng kataas-taasan. Ang liham na ito ay pinakamalinaw na patunay. Sa ilang araw, siya ay magpapakasal sa akin. Ikaw. Anong lakas ng loob mong magpanggap na ibang tao upang linlangin ng kataas-taasan? Ang inyong pamilyang Qin ay lubhang walang hiya. Siya Okse, nababaliw ka na. Paano mo nasagasaan ang Diyos ng digmaan? Magpakumbaba ka agad. Ikaw si Miss Qin Ruizu. Palitan ng paanyaya ayon sa utos ng kataas-taasan. Miss Qin, dumating ka ng nasa oras. Maalab na pagpapaalam. Panginoong Diyos ng digmaan. Wala na si Lolo. Paano ito nangyari? Peke ito. Kunin mo. Fix you. Huwag kang magsabi ng kalokohan. Ingat sa salita, ang problema ay galing sa padalos-dalos na bibig. Si Aksu. Kasalanan lahat ito ni Lolo. Kailangan mong unawain si Lolo. Inilabas na ni Lolo ang iyong pondo. Ano pa ang kailangan mo? Sabihin mo lang ang gusto mo. Lolo, ikaw. Tumahimik ka. Si Aksu, tingnan mo. Wala akong kailangan. Kung wala ng iba, una na kami. Ruoksu, umalis na tayo. Lolo, bakit mo ako pinigilan kanina? Ang tatlong salitang Qin Ruizu. Sulat kamay ito. Halatang peke ito. Siyempre alam kong peke. Bakit mo pa? Kanina. Hindi mo napansin ang Diyos ng digmaan. Tingnan mo ang mga mata ng binata. Ano ang ibig sabihin ng mga matang iyon? Kung tama ang hula ko. Si Zook ito. Sino ang nanganyaya sa baliw na dragon na Diyos ng digmaan? Pero hindi ko inakala. Magbabayad ng utang na loob ang Diyos ng digmaang baliw na dragon. Magpapalitan ng paanyaya ng palihim. Ano ang dapat nating gawin? Ayon sa kasabihan. Ang kaaway ng aking kaaway ay kaibigan ko. Ngayon, ang tanging makakatulong sa atin ay si Chen lamang. Ye Chen. Hindi ka ba nagtataka? Natatakot pa ba ako sa angkan ng Ye? Bakit? Dahil si Fire Phoenix, isa sa 4 na dakilang Diyos ng digmaan, ay mula sa angkan ng Ye sa kabisera. Sa tawagan, tiyuhin din siya ni Chen. Totoo ba ito? Tunay. Diyos ng digmaang Fire Phoenix bago sumapi. Ang totoo niyang pangalan ay Yahongya. Pagkatapos ay nakuha ko ang imbitasyon mula sa kanya. Tama. Kung hindi gagana ang planong ito, gagawin natin ang taktika ng pagpapalit at pait.
Taktika ng pagpapalit at pay. Hayaan mo akong palitan si Chin Ruizu. Kunin ang imbitasyon sa welcome dinner. Ikaw ang babaeng hinahangaan ng kataas-taasan. Yamang tinalo mo ang baliw na dragon. Maglakas loob kang gumawa ng totoo. Sisibakin natin siya, sa harapan mismo ng kataas-taasan. Eh di pareho lang pala tayo. Bakit mo ginawa iyon sa kanya kanina? Maging matyaga sa pagharap sa mga bata. Magplano at kumilos. Tandaan mo sa hinaharap na ikaw ang gagawa nito. Ipapasa ko sa pamilya ye. Tumawag ka. Ano ng problema? Ito ay, para kang nawawala sa sarili. Nakuha mo na ang imbitasyon. Dapat masaya ka dyan. Halika. Uminom ka ng tubig. Masaya ako pero hindi ako masaya. Bakit? Hindi dahil sa iyo. Dahil ako. Gusto ni Kinro Oxen na dumalo sa hapunan. Gusto niyang maging babae ng kataas-taasan at iaangat ang buong angkan Kim. Pero ngayon, lahat ng pamilya sa baybay, alam nilang nasira mo ang katawan ko. Kahit hindi nila sabihin. Tawag nila sa akin sa likuran ay malandi. So importante ito sa'yo. Gusto mo palang maging babae ng kataas-taasan. Wala ka talagang katuturan. Huwag mo akong lolokohin. Ang tingin sa iyo ng baliw na Diyos ng digmaan. Humingi ka ng tulong kay Zuke para sa akin, salamat. Pero hindi mo dapat pinalitan ang imbitasyon. Nag-aalala ka sa akin, Kinroxy. Ang cute-cute mong tanga. Tama na yan. Aalis na ako, matulog ka ng maaga. O, saka para makatulog ka ng maayos. Mas mabuting sabihin ko. Ang nangyari kagabi, pangako ko sa'yo, hindi ko hahanapin si Zuke. Maagang matulog. Totoo ba ito? Ang kataas-taasan. Ang lila na brilyanteng ito. Maganda ang kalidad nito. Malamang magugustuhan niya ito. Nga pala, i-check mo ang bagay na yon. Paano mo kinaimbestiga? Ayon sa investigasyon namin, ang Ye family sa Binhai ay kapareho sa Beijing, iisang pinanggalingan. Ayon sa rango, tinatawag din ni Ye Chen na tiya si Wolfeng. Hindi ko inakalang si Phoenix na ay may ganoong walang kwentang pamangkin. Hindi mo kailangang mag-alala dito, hindi naman kinikilala ni Huafeng ang pamilya niya. Tama, si Ye Hongyan ang nagprioridad ng tungkulin. Pinuputol ang relasyon para sa hustisya. Umalis sa pamilya para sumanib sa hukbo. Naniniwala ako ngayon, hindi niya ako bibigyan. Tatay. Bakit pupunta ang mga taga-palasyo ng kaluluwa ng dragon? Bakit ka nandito? Hindi dahil sa'yo. Pasaway ka. Sabihin mo, sino ang nasaktan mo? Nagalit na ang Diyos ng digmaan. Tinanggap ang imbitasyon ng pamilyang Zhang. Natanggap na ang imbitasyon. Siyempre gawa ni Hua Qingfeng ito. Nakipagkita siguro siya kay Xuanwu War God. Tatay, huwag kang mag-alala. Kahit natanggap ang imbitasyon, nakuha ko naman ang slot. Dahil, tumulong si Ye Chen sa akin. Alam mo rin naman, kahit may suporta ang Ye family sa Beijing, walang may lakas ng loob, lapastanganin ang Diyos ng digmaan. Naku, hindi mo pa pala alam. Fire Phoenix War God. Galing siya sa Ye family sa kabisera, at ayon sa relasyon, malayong pamangkin si Ye Chen niya. Ano? Ayaw pangako ni nanay at tatay. Nagtatrabaho ang tatay ni Inuo para sa pamilya. Uwi siya pagkatapos ng ilang araw. Nanay, nagsisinungaling ka. May, uuwi si tatay pagkatapos magtrabaho. Kasama ni nanay matulog sa gabi. Sobrang busy sa trabaho ang tatay ni Inuo. Uwi siya pagkatapos ng Sasamahan kita pagkatapos. Pwede ko bang tawagan si tatay? Nanay, ayaw kong tawagi. Batang lansangan. Sabi ni nanay hindi ka batang lansangan. Pinakamalalang pamilya raw kami sabi ng mga bata. Ayaw nang makipaglaro sa akin ni Hiji Accent. Tumawag si nanay kay tat. Namimiss na ako agad ng bata. Nasaan ka na, tatay? Ako si Inyua. Gusto mo pa ba ako? Ginoo, huwag kang umiyak. Abala si tatay. Bumalik ka agad. Iabot mo ang phone kay nanay. Saan ka ba galing? Umuwi ka na agad. Naghihintay kami ng almusal mo. Mahal, pagod na pagod ako kahapon. Hintayin mong matapos ako kumain. Maspasan mo ako ng maayos. Tatay. Tatay,
Huwag mo nang iwan si Yinyo. Ayaw maging pasaway ni Yinyo. Hindi ka iiwan ng mabuting tatay mo. Makalipas ang ilang araw, kasama mo si tatay araw-araw. Pero yung ibang bata, gabi natatapos trabaho ng tatay nila. At niyayakap si nanay sa pagtulog. Tatay, matutulog ka kay nanay, di ba? Pangako ng tatay, hindi ka iiwan. Sige, pangako ko yan. Nakauwi na ako, mahal. Oy, ina ng anak ko, dumating na kami. Mabait si Ino. Laruin muna natin ang mga laruan. Alam mo ba, mga guro at magulang sa kindergarten, ang chismis at haka-haka nila. Nasaktan si Ino. Kaya, 5.5 taon na si Ino, hindi na maitatago ang ilang bagay. Malalaman din ang katotohanan. Ano ang plano mo ngayon? Gusto ko bang matulog kasama ka? Tingnan mo ang kasunduang ito. Kasunduan sa pagsasama. Gusto mo talagang makisama sa akin? Basahing mabuti. Hindi tunay na pagsasama. May 3 patakaran. Pwede ka sa master bed, pero huwag mo akong hawakan. Magkahiwalay na kamata. Kung nandito si Ino, Pwede mong hawakan kamay ko kapag nandito siya. Maaari mo rin akong yakapin. Huwag nang tulad ng araw na iyon. anong araw yon? Anong araw? Naalala ko na, yung paghawak sa puwet mo, di ba? Ikaw, pangako ko sa'yo. Bayaran mo lang ang 20 mimong sahod. Hindi ako mangahas humawak ng basta. Seryosohin mo too. Sobrang seryoso ako. Pero kahapon mo lang sinabi sakit, mga pamilyang Zhang at Ye. Hindi ka nila pakakawalan. Umalis na tayo sa binhay. Bakit isang araw pa lang, nag-iba agad ang ugali? Kahit hindi ko alam ang dahilan, sigurado akong totoo ang imbitasyon. Pag pumunta ako sa welcome banquet, makilala ang Supreme, hindi ka nila pahihirapan. Sabihin mo, pumunta ka sa salusalo, para pala ako'y protektahan. Hindi lang para sa'yo, pati sa sarili ko. Samahan mo ako mamaya sa mall. Wala namang nakasulat sa agreement, walang kasamang pag-shopping dito. Bibili ako ng gown, para sa welcome dinner. Huwag mong hawakan yan. Nakasulat, huwag hawakan kung di bibilhin. Hindi ko nakita. Huwag mo hawakan kung walang pambayad. Sino bibili kung madumihan? Sinong nagsabing di ako bibili? PHP 88,800 itong gown. Kaya nyo ba to? Anong panahon na ganyan pa rin kayo? Subukan ng asawa ko, kapag bagay, bibilhin ko. Di kayo pwedeng magsukat. Kaya kung bilhin to. iPack mo na, card ang bayad. Ano na? Bibilhin pa ba? iPack mo, bibilhin ko. Gusto mo talagang bilhin? Nagbibiro ba ako? Sige na, sige na. Par ito po kayo. Dito po tayo. Nakapak na po ito. I-swipe nyo po ang card. Ayaw ko na, pass muna. Madumi ang kamay mo. Kaya ayaw ko na. Niloloko mo ba ako? Hintayin mo ako. Nasaan ang mga gwardya? Binibini Chu, anong dahilan ng pagpunta? Kakakuhula lang ng bago. Gusto mo bang subukan? Kanino ba ako nakikipag-away? Palang panganay pala ng pamilyang Chin. Binibini Chu. Sabi mo bulag siya at di siya makilala. Di mo man lang nakilala. Siya ang pinakamaganda sa baybaying dagat, si Chin Ruizu. Binibini Chin. Binibini Chu. Sa pagkakaalam ko, ikaw ang pinakamaganda dito. Wala siyang kwenta. Maganda ang panlasa mo, pero mali ka ngayon. Dati siyang pinakamaganda sa buong baybayin. Maraming mayayamang binata ang nanligaw sa'yo, pati kapatid ko nanligaw din. Ngayon siya'y isang babaeng malandina. Sa tabi nito'y Villa na nagbabantay sa pinto. Ang panganay na anak ng Angkanchi, nakuha ng bantay pinto ang kanyang katawan. Katawa-tawa talaga. Sige. Ikaw na bantay pinto, ang kapal mong lokohin ako, ninakaw mo ba ang bank card mo? Mag-apologize ka na agad sa akin. Kung hindi, hintayin nating security, kakasuhan ka namin, bantay pinto. Tingnan mo ang may-ari kapag nanakit ng aso, ang panganay na Chin Ruizu, binigyan ng black card ang kanyang kasintahan. Anong problema ni Ling-er? Kuya, magnanakaw ang gumamit ng card na to. Kung tama ang alaala ko, sa auction kagabi, kinuha nitong card ng Diyos ng Digmaan, ang Eternal Heart Necklace. Tama ang sinabi mo, gintong dragon card ito ni Lord Wargot. Buti pa si Chin Ruizu, pinagnakaw ng kasintahan mo ang black card.
mawawasak na ang angkan ninyong Chin. Chenmu, totoo ba ang sinabi niya sa bank card? Ganyan ka pala magpatunay. Ako ang nagnakaw ng card na to. Si Miss Chu at ang dalawa, nakasakit ba kayo? Si Miss Kim pala ito. Paumanhin, anong nangyari kanina? May pangunawa ka, boss. Mali ka, siya ang nanakit sa akin. Ang Diyos ng digmaan ng dragon. Hindi ko pa rin aaminin to. Ipapaunawa ko sa'yo. Sa dinner auction kagabi, pinagsamang inorganisa ng dalawang pamilya. Tama, noong ginamit ng Diyos ng digmaan ang card, nasa tabi lang namin kayo. Nakita namin lahat, ang may-ari nito ang Diyos ng digmaan. Ano pang ginagawa mo? Bilisan mo. Malaking krimen ang pagnakaw ng bank card. Malaking tagumpay ang mahuli siya. Miss Chu, anong sinabi mo? Si Miss Kin ang nagnakaw ng card. Tigil. Panginoong Zuke. Paano ka nakarating? Ito ay shopping mall ng Grupo 1 iyan. Magdadala ako ng inspector sa trabaho. Kailangan pa bang magulat sa'yo? Nagkakamali ka. Hindi namin ibig sabihin yun. Hindi ikaw ang hahatol kung may pagkakamali. Nangangahas sa shopping mall ng Grupo 1 iyan. Hayagang inaapi ang security supervisor. Kayong dalawang maliliit na pasaway. Napakalaking kasalanan ito. Panginoong Zuke, nagkamali ako. Ninakaw ng batang yun ang card ng Diyos ng digmaan. Tinutulungan ka naming magdisiplina. Tinutulungan niyo akong pagsabihan siya. Sino ang nagbigay ng lakas ng loob sa'yo? Panginoong Zuke, paano mo nasaktan ang kapatid ko dahil lang sa isang bantay pinto? Hindi lang kapatid mo, kahit ikaw man. Lumapit ka rito, papaluan kita. Zuk, mukhang ayaw mo na sa pamilyang Chu. Nandoon ka sa dinner auction kahapon. Nandoon ka nang mag-swipe ang Diyos ng digmaan. Pinoprotektahan mo ba siya ngayon? Oo, kahit tagapagligtas ka ng Diyos ng digmaan, ang pagnakaw ng kanyang card ay mabigat na kasalanan. Ako ang nagbigay ng card sa kanya. May tutol ba kayo? Ikaw ang nagbigay. Nakuha mo talaga ang card ng Diyos ng digmaan. Ibinigay sa bantay pinto. Malamang nalaman mo ang nangyari kahapon. Dapat alam mo ang tunay na pagkatao ng guardiang ito. May koneksyon ako sa pamilyang Chen. Hindi ko pababayaang apihin si Chen. Nagkakamali si Panginoong Zuke. Naiintindihan mo ba? Sa Grupo 1 iyan, walang staff ang pwedeng bastos sa mall. Bisita ang mga customer, pantay na trato sa lahat. Akala mo ba sapat na ang kita? O binabalewala mo ang mga patakarang ito? Bakit ka nakatigil? Di ka luluhod para humingi ng tawa. Mag-impact ka na't umalis dito. Panginoong Zuke, nagkamali ako. Huwag niyo pong alalahanin ang kasalanan ko. Mapagpatawad po ang puso ninyo. Pagbigyan niyo na ako. Ang dapat lumuhad ay siya. Paumanhin, nagkamali ako. Panginoong Zuke, yamang may pagkakamali, mauna na kami. Umaalis na ba kayo? Lumuhad ka rin at humingi ng tawad. Zuke, maging maawain ka. Para magkita pa tayo sa hinaharap. Gusto mo bang talikuran ang pamilyang Chu? Tama na, huwag abusuhin ang kapwa. Magkakaroon ng selo-salo sa makalawa. Pipili ang kataas-taasan ng mapapangasawa. Kung mapipili ako, kahit si War God na galit na dragon, tatawagin akong Diyosa ng lahat. Tandaan mo, mapaghiganti ako. Mga hungkag na pagmamayabang. Parang pipiliin ka ng kataas-taasan, kahit swertehin ka man. Bago magsimula ang salo-salo, kung mabasak ang pamilyang Chu, may pagkakataon ka pa ba? Kaya mo bang pabagsakin ang pamilyang Chu? Lakas loob kong gawin ito dahil sa Diyos ng digmaan. Panginoong Zuke, nagkamali kami, paumanhin. Kulang sa disiplina, hayaang nakasakit ang staff. Tumayo ka. Pumili ng pinakamagandang gown para sa kanya. Sige, ito ang pinakabagong modelo, lahat ng mahalagang gamit. Regalo sa inyo. Ibabalot na namin ito. Salamat, Chen. Pero isa ka lang security guard. Masyadong mahal ang damit na to para sa... Ipapadala ko na ang pera. Bakit mo ako pinasasalamatan? Hindi ko naman binili yon. Saka binigay nila sa akin ang bestidang to. Gusto kong pasalamatan si Zuke. Tiningnan ako ni Chenmu. Aminin mo na. Ano ang aaminin? Kung hindi ako nagkakamali, wala namang relasyon si Zuke at tatay. Gusto ka tulungan ni Chenmu Zuke. Dahil ba sa kakayahan mong magpagaling? Nakapagligtas ka ba sa kanya o pamilya niya? Yung nanay niya. Nahulaan mo na lahat. Magaling kang mag-analisa. Pwede ka na maging private detective. Chenmu, seryosohin mo naman. Sobrang seryoso ako. Naisip mo na ba yung kasabihan? Ang pagmamahal ay parang papel na manipis. Tama nga ang kasabihang yan. Kahit na iligtas mo buhay niya, si Crazy Dragon War God, hindi forever na matutulungan ni War God si Zuke. At hindi ka rin forever matutulungan ni Zuke. Ang ibig mong sabihin, isang beses lang ang tulong niya, hindi siya laging tutulong sa atin. Alam mo ba, bakit ka nag-aalala ng ganyan? Huwag kang mag-alala. Saan na tayo pupunta ngayon? Pupunta tayo sa ospital. Hindi ba't sinabi mo, tutulungan mo akong bisitahin ang nanay ko? Sige, punta na tayo.
Kakapuls ko lang sa inyo, tita. Normal na ang vital signs ninyo. Basta alagaan niyong mabuti, makakauwi na kayo sa loob ng kalahating buwan. Mali ako, Chen, naniwala ako sa chismis dati. Nasiraan pa kita, ikaw pa naman ang nagligtas sa akin. Huwag po kayong mag-alala, tita. Wala pong problema. Ginagawa ko lahat to para kay Xiaoxu. Hindi pa nag-aasawa si Xiao Chen. Opo, hindi pa. Bagay kayong dalawa ni Xiaox. Sabihin mo na, type mo ba siya? Nanay, ano pong kalokohan yan? Hindi po, Xiaoxu. Tama naman si tita eh. Sa totoo lang, nagsama kami. Nagsama kayo? Bakit ka nagsasabi ng kalokohan? Nanay, huwag ka maniwala sa kanya. Wala talaga kaming relasyon yan. Ano bang iniisip ko? Paglaki ng lalaki, mag-asawa. Pagdadalaga, magpakasal. Kapalaran din ang pag-ampon mo kay Yin. At ngayon naman, si Chen mo ang kapalaran. Tita, hindi po ganyan. Para sa pangako lang po ito. Hindi ba mahalaga yon? Tama ang kasabihan. Mas lalong nagugustuhan ng biyenan ang manuga. Ay, Nanay, magpahinga ka na. Aalis na kami. paalam po tita. Naku, Roxu. Anong problema? Anong sinasabi mo? Alam mong may masamang balak sa'yo. Bakit ka pa pupunta sa party? Kung ordinaryong class reunion lang, di nagdahilan na ako. Pero sa reunion na to, andyan si Gi. Hindi lang tumulong si Teacher Wu. Kinilala rin niya ang kakayahan ko. Yung Lin Xiao na sinasabi mo, siya ba yung binata ng Lin family sa Binhai? Tama, dati pa sa mo. Yang Lin family na sinabi ni Chuling. Si Lin Xiao ay kilala bilang third young master ng Binhai. Mukhang tama si Chuling. Ang dami palang mayayamang nanligaw sa'yo. Nakaka-pressure naman to. Pwede bang seryosohin mo to? Seryoso ako, Chen. Nangako ka sa akin, nagpanggap kang boyfriend ko't umiwas sa inuman. Kaya dapat sundin mo ako sa lahat. CJ, Gamitin mo utak, hindi suntok. Huwag kang gagawa ng basta. Ang Lin family sa kapital ang may kinalaman. Sana isilin siya o sa pagiging mapang-api. Kailangan mong maging mapagpasensya. Kung hindi, huwag mong isisi sakit. May dadamay pa ang Zuke. sige, pangako ko lahat to. Pero ano? Wala namang dagdag bayad sa kasunduan. Sige, payag ako. Basta may pera, madali ang lahat. Di tara na. Ngayon, huwag kang mag-alala. Nandito kapatid ko para sa'yo. Basta nandito si kuya, di maglakas loob si Chin Ruazu. Bakit dito pinili ni Kuya Xiao? Sa Wansin Hotel ang Sazuke. Nagtanong na ako bago pumunta. Chen, ang Golden Silk Road date card ng God of War. Talagang galing sa Supreme. Imposible ibigay sa iba maliban sa kamag-anak. Basta't maglakas loob siyang sumagot, kahit sa welcome banquet. Kahit hindi piliin ni Supreme sina Chuling at Lin Rui, maibubunyag pa rin natin siya. Oo, at narinig ko, security supervisor dito yang lalaking yun. Samantalahin natin to. Dustin natin siya. Si Lin Xiao na yan, pinili ang Wangsin Hotel para sa reunion. Halatang may masamang balak, walang libreng pagkain sa mundong to. Dapat mong sundin ang sinabi ko. Kahit sa Lin family sa kapital, sikat na sikat si Lin Xiao. Kahit hindi magkadugo ang dalawang Lin family. Pero yung matandang babae, ang matriarch. Sobrang paborito siya. Tandaan mo ito, basta't nandito ako, sisiguraduhin kong safe ka. Nagkakagusto kaya siya sa akin? Bakit ka nakatayo dyan? Tara na, gusto kong makita yung Hongmen Banquet. Sino ba si Xiang Zhuang? Sino ang magpapakita ng totoong balak? Oy, dumating na si Ruazu. Upo ka. Bakit sila nandito? Ruazu, huwag kang magkamali. May di pagkakaunawaan kayo ng magkapatid. Kaya nagtaguyod ako ng pagkakasundo, para maging magkaibigan kayo. Ruazu, umupo ka nga dito. Ate Ruazu, ngayon, tawagin mo sila. Pangunahing layunin ay humingi ng paumanhin. Ikaw na magsabi, alam mo naman, taga-Binhai kaming lahat. Tingnan mo, madalas tayong magkasalubong. Ngayon ay isang pagkakamali lang. Hindi sinasadya ang lahat. Minsan sa away nagmumula ang pagkakaibigan. Bakit hindi siya sumama? Tumawag si Jiwo. May sakit pamilya ko. Hindi makakasama ngayon. Ruazu, tingnan mo ito. Ito si Ginoong Chu. Espesyal na alak mula sa aming tahanan. Tinago ng 10 taon. Para humingi ng paumanhin. Ayos na, Ruazu. Ilang taon na kayong magkaklase ni Jilly. Hindi mo mapigil ang ipahayag ang nararamdaman. Ano ang sinabi mo? Hindi ko nakita si Ate Ruazu. Dinala mo ba ang boyfriend mo? Kung may gustong magpahayag ng damdamin, may naghihintay na magbayad. Shaori, huwag kang magsabi ng kalokohan. Ako ang nag-anyaya ng inuman. Kalimutan na ang mga formalidad. Hati-hati na lang tayo. Kuya Chen, walang problema.
Okay lang, astig na ito. Hindi tayo uuwi hanggang malasing. Dahil humihingi ng paumanhin si Jichu, 3 basong parusa sa sarili. Tama si Kuya Xiao. Noong nakaraan, away na nagdulot ng pagkakaibigan. Hindi ko na ito babanggitin. Uunahin kong uminom ng 3 baso. Okay. Kuya Chu, malakas ang tama ng alak. Mukhang kumpleto na tayo. Patawag ng waiter para mag-order. Kahit na maghahati-hati tayo. Kuya Chen, sawa na kami sa mamahaling pagkain. Gusto namin ng kakaiba. Hindi ko alam ang iniisip ninyo. Sige, bisita ang masusunod. Waiter. Hindi na ako titingin sa menu. Mga sikat na alak ng Wangsen Hotel. 1 bote bawat isa. At 1 espesyal na putahe bawat tao. Yelin, ang sinabi mo kanina, umabot na sa 3 milyong piso ang ginastos. Paano? Ano? Natatakot ka bang di ko kayang bayaran? Yelin, pasensya na at di ko siya nakilala. Siya ang inyong hotel. Bagong itinalagang security supervisor. Ang pinakamahalaga kay Lord Zuke. Narinig mo ba ang sinabi ko? Magkikita-kita kami ng mga kaklase ko. Hati kami ni Manager Chen sa bayad. Lin Xiao, sobra ka naman. Sabi ni Ruezo sobra ako. Sobra ba ako? Waiter, sobra ba ako? Trabahador lang siya, wag mo hirapan. Manager Chen, mukhang trabahador ka rin. Bakit hindi ganito? Ako na ang mag-order ngayon. Meron kayang tutol si Lin Xiao? Kung gusto mo. Mabuti. Huwag mo nang pahirapan. Ngayong araw sa Wangsin Hotel. Lahat ng konsumo ng customers. Hati kami ni Lin Xiao sa bayad. Iswipe ang card ko. Kay Lin Xiao mo kunin ang kulang. Ano ang sinabi mo? Kami ang magbabayad ng lahat. Sa totoo lang, ginagawa ko to. Para bigyan ng mukha si Roxy. Kung nahihiya si Lin Xiao. Katawa-tawa. Bakit ako mahihiya? Ako si Lin Xiao. Ilang taon nang wala akong hinangaan. Ikaw ay. Diretso si Brother Chen magsalita. Ngayon di kami aalis hanggat di lasing. Halika. Teka, Anong problema? pasensya na Yilin. Bigla kong naalala, may naghahanap kay Manager Chen sa labas. May naghahanap sa akin. Abala talaga si Brother Chen. May tumakas ba sa pagbabayad? O kumain ng di nagbabayad? Mga kasama, babalik ako. Ano ng problema? Ikaw ang tunay na Chen mo. Si Chen Chang'an ang tatay mo, di ba? Ako si Zhang Hao, kaklase mo ng 2 ni Year. Noong estudyante pa tayo, magkatabi tayo. Si Xia Ohao pala ang tauhan mo. Pero inilabas mo ako sa party. Mukhang hindi lang simpleng pagkikita ng magkaklase. Kahit si Chen Mu, di ko alam paano mo na-offend. 2 mayamang bulok na binata. Mag-ingat ka pagpasok mo mamaya. Medyo narinig ko na dati. Pinagpaplanuhan nila kung paano ka ipapahama. Mukhang may nabanggit na. Tungkol sa gold card at inuman. Alam mong masasama sila. Nag-risk pa siyang ilabas ako. Di ka takot ma-offend sila. Mawalan ng trabaho. Magkaklase naman tayo dati. Tumulong ka sa akin noon. Pero may 2 bagay. Makasarili rin ako. Makasarili. Kahapon sa meeting sabi ng chairman, mabuti ka raw sa kanya. Ang pagdating mo parang siya dumating. Sigurado, matapang ka at may kinabukasan. Bumalik ka at hintayin mo ako. Bibigyan kita ng magandang posisyon. Alis na si Chen Mu. Maging mas maingat sa lahat. Lahat ng dati kong kaklase. Inumin mo ito. Tagay ng diretsohan. Astig. Si Xiaoxu at pamilya ko, medyo mababa ang resistensya. Ako na lang ang inom nitong basong ito. Wala naman sigurong tutol ang lahat. Sabi ni Kuya Che, sa kaibigang tunay 1,000 tagay ay kulang pa. Sa taong di ka vibes, isang salitay nakababagot na. Tayo ay swak na swak, di ba? 3 tagay ng sunod-sunod, okay lang. Kung ganito kabait si Lin Xiao, sasabayan kita ng buong puso, Chen ito. Ayos. Kuya Chen Mu, kung kalimutan na natin ang sama ng loob, at tayo'y magpatawaran na, 3 ring tagay para walang tampuhan. Hindi ganyan ang tamang wala pang pulutan. Pinipilit niyo lang siya. Okay lang si Xiaoxu. Bihira ko lang makasama mga dati kong kaklase, at saka si Chu Chen at kapatid niya, ay humihingi ng tawad, di ba? Ibubuhos ko ang sarili sa pagtanggap ng handog. Sige na, sabay-sabay na tayo. Ayos. Sige. Chen Mu, ano nang nangyari sa'yo? Chen Mu, okay ka lang ba? Anong nangyari? Akala ko simpleng inuman lang, hindi ko inakala. Nilagyan pala nila ng droga ang alak. Mukhang yung bote ng alak. Kanila palang binubulok.
Chen mo, kinakahuyan mo ba kami sa pag-ayaw uminom? Bakit di ka magsalita, ang kanang Chen? Bakit mo ko tinititiga? Malinaw ang isip ko. Pero parang nakatigil ang katawan. Gamot nila. Chen Miu, ketamine kaya ito, Chen? Ano nang nagawa natin sa kanya? Tanungin mo kung ano nang ginawa niya sa akin. Para sa'yo to, puta ka. Di lang niya inapi si Young Master Chen. Pinapahiya ako sa madla. Gusto ba ng angkan naming Chu na malugmo? Shinruazo. Alam mo bang sinong nilapastangan mo? Huwag na nating pag-usapan ng mga angkang Ye at Chu. Si Ye Chen pa lang, kayang-kayang pumatay sa kanya, at isusuko ang inyong pamilyang Qin. Sa totoo lang, ang tagapagtanggol ni Ye Chen, hindi lang ang angka ni Ye sa Beijing, Diyos ng digmaang Fire Phoenix. Tama, galing sa angka ni Ye ang Diyos ng digmaan. Si Young Master Ye, pamangkin din niya ang Diyos ng digmaan. Ano nang ginagawa mo? Ano bang pinagsasasabi mo? 1,000 ang sinala para sa mga bodyguard na to. Kahit hindi na siya makagalaw ngayon, kahit kumilos man siya, hindi niya maitatakas ang kapalaran. Si Chen Mu ang nagligtas kay Lord Zuke. Nasa amin ngayon si Lord Zuke. Nagchicha kasama ng ama ko at ama ni Young Master Chu. Sabi ko't duwag itong lalaking to. Alam niyang ininsulto niya ang Diyos ng digmaan. Natakot ng gusto't naihisa sa lawal. Ngayon lang ako nakakita ng naihi sa panty. Bakit, kuya? Hindi naman basa ang pantalon niya. Kuya, anong nangyari sa'yo? Bakit okay ka lang? Ang tapang ng mga angkan Lin at Chu. Chen Mu, nangako ka saking hindi ka gagalaw. Ako. Dahil okay ka na, una na kami. Tumayo. Walang paraan para umalis. Mukhang di mo alam ang kapalaran ng mga mayabang. O baka narinig mo't binalewala. Sana sa pagkakataong ito, matuto ka na. Chen Mu, anong klaseng palabas to? Panahon na para durugin ang nalulunod. Ipapasa ko na sa'yo. Bakit nakatayo lang kayo sa pagpatay sa kanya? Pabayaan nating malagas siya. Kuya, ano to? Nagdudumi ka ba? Hindi ka dito para sa party, nagtatay ka. Chen Mu, anong ginawa mo? Bakit nakatayo ka dyan? Pigilin mo para sa akin. Ang tapang ninyong mga bantay. Alam nyo ba? Kahit gibain ko ang Wangsen Hotel, hindi ako pagbintangan ni Suzako. Naglalakas loob kayong sumalungat sa akin. Pasensya, wala ang chairman. Pero sinabihan niya si Manager Chen na mabait sa kanya. Pero sinabi niyang si Manager Chen ang nagligtas sa kanya. Ikaw, anong trabaho mo? Huwag kang lumapit dito. Huwag kang matakot. Nangako ako kay Xiaoxu na hindi ako gagamit ng lakas. Huwag kang mag-alala. Anong ginawa mo sa kapatid ko? Kayong mga mayaman at masasamang binata ay magkakatulad. Sa tingin ko magiging mga yunuko kayo. At ikaw na batang to. Sa tapang at talino mo, magaling ka sa lahat. Sinamantala ko rin, maging mabait, maging waiter. Sayang ang talento mo bilang waiter, maging manager ka. Na pala, bago sila payagang umalis, pabayaan silang maglinis nito. Anong nangyayari? Ano sa palagay mo? Chen Mu, ikaw, paano mo iyon nagawa? Paano nangyari yon? Hindi ko ba sinabi kanina? Iniligtas ko si Chuke 10 taon na ang nakaraan. Hindi ito ang pinag-uusapan natin. Pinatag mo lang si Lin Xiao sa balikat. Nawalan siya ng kontrol sa kanyang dumi at ihi. Paano mo iyon ginawa? Kaya ito ang sinabi mo. Katotohanan ba o kasinungalingan ang gusto mo? Sabihin mo sa akin kahit hindi totoo. Dinilig siya ng langit bilang parusa. Ang katotohanan. 10 taon na ang nakaraan, nakilala ko ang isang napakagaling na maestro. Itinuro niya sa akin ang kasanayang ito. Pero ayaw niyang tawagin ko siyang master. At bawal ko siyang bigyan ng pensyon. Bakit? Dahil raw masama ang kanyang kapalaran sa pamilya at baka ako nang mamatay. At natatakot akong mamatay ang magulang ko. Pero Chen Miu, ikaw na lang ang natitira sa angkan ni Chen. Kahit para ipagpatuloy ang lahi, kailangan mong mabuhay ng maayos. O kaya, umalis ka na lang sa binhay. Bakit hindi mo na muling nabanggit ito? Nakaaway mo na lahat ng mayayamang binata sa binhay. At ang tiyahin ni Chen ay si Phoenix na Diyosa ng digmaan. Kapag humarap ang Phoenix na Diyosa ng digmaan, kahit makaharap ko ang kataas-taasan. Pag-usapan natin ito mamaya. Malapit nang matapos mag-aral si Inuo, susunduin natin. Bakit ka laging nagpapalit ng usapan? Hindi ka ba pwedeng maging seryoso? Pero alis na ako. Ano nang mangyayari sa'yo? Chen Miu, nakatulog ka na ba? Tulog na ako. Nagsasalita ka pa habang tulog? Nagpa-party ka ba sa tulog? Binibining Chen. Dalagang lalaki't babae sa isang kwarto. Nagtutukso ka na naman. Ikaw.
Sasabihin ko na ang seryoso. Maging seryoso ka naman. Sige, sabihin mo. Sa totoo lang, pag-isipan mong mabuti lahat ng ginagawa, para sa akin lang palalaha. Kaya, hindi ako pwedeng maging makasarili, basta umalis ka lang. Sa tingin ko ang Phoenix na Diyosa, hindi maghihirap sa isang babae. Nakalimutan ko agad ang sinabi ko kaninang hapon. Anong mga salita? Tandaan mo, habang nandito ako, kahit matumba man ang langit, sisiguraduhin kong safe ka. Nagkukumpisal ka ba ng nararamdaman? Tatay, bakit sa sahig ka natutulog? Yung mga tatay ng ibang bata, nagkakandong sa nanay paggabi. Ikaw. Ikaw na ang magsimula. Nakikinig si Inoo sa labas, malaki na ang bata, baka mahirapan siyang maintindihan to. Ano nang gagawin? Mahaba pa ang gabi. Ikaw na ang bumangon, libre ko na to. Una ka na magsalita. Pagalingin mo lang. Sige, pangako. Sa ibang parte, hindi ko hahawakan. CJ. Hala, wag kang bumangon. Handa ka na ba? Listahan, Chenmu. Di mo ba sinabing hindi ka hihawa? Paggagamot ba't? Meridian. Kailangan malinis. Sagot ko tawag, matulog ka muna. Pagpupugay sa kataas-taasan. Na-verify mo na ba? Sa kataas-taasan, kumpirmado na po. 2 leader ng digma mula sa Eagle at Monkey Nation. Pinuhayag na kapangyarihan nila at sabay lumitaw. Nakapasok na sa hangganan natin. Makinig ang galit na dragon. Nakahanda sa serbisyo. Ipagpagawa sa hukbo na maghanda. Susunod ang nasasakupan. Habang wala ako, inatan mo siya. Opo. Lakad na. Nasaan na sina nanay at tatay? Nagtratrabaho si tatay para sa pamilya. Nanay, nagsisinungaling ka. Noong isang gabi, si tatay di na bumalik. Nag-o-overtime si tatay. Ang bait. Nanay, tawagan mo ulit siya. Nanay, tatay, sinagot ba niya? Abala siguro, tatawag yan pagtapos. Laruin na lang natin. Ay, tumawag si tatay. Seoksu. Saan napunta si Chen? Di ko na siya nakikita ngayon. Nami-miss ko siya. Nagtatrabaho siya. Nagbisita sa opisina. Seoksu, sabihin mo ang totoo. Nag-away ba kayo? Nanay, ano bang iniisip mo? Bakit kami mag-aaway? Di ko ba naipaliwanag? Ang dahilan kung bakit ako nandito. Para lang kay Inoo to. Anak ka, mula bata hanggang matanda, ganito mukha mo kapag nagsisinungaling ka. Alam ng nanay ang lahat sa anak niya. Nahahalata kung may gusto ka rin sa kanya. Nay, tama na ang pamumukod mo. Wala talaga kaming relasyon yan. Wala, nadurog ka dahil sa kanya. Bakit hindi mo ipaaresto sa pulis? Ako. Kung totoong wala lang, sa ugali mong yan, kahit na pangako lang, magkakasama kayo ng di mo kilala? Hindi nagkakamali ang mata ng nanay. Halatang may gusto ka sa kanya. Si Chen mo ay mabuting tao. May koneksyon kayo. Nay, isipin mong mabuti. Kung talagang pag-ibig to, huwag mong palampasin. Nangako siyang ipagtatanggol ako, pero ako ang naging takas. Kung maniniwala ka sa lalaki, di milagro na. Anong nangyari kay Lolo? Mang Anay, uminom ka ng tsaa. Nagmamadali akong tinawag ni Lolo. Kung may sasabihin ka, ngayon na, hindi ko maiinuman tong tsaa. Siya Oksue, ilang araw na ang nakalipas. Ang samahan nating maglolo, sa pagitan nating maglolo, tapos na. Sa mga nakaraang taon, paano kayo tinrato ni Lolo? Alam mo sa sarili mo ang katotohanan. Lolo, ano ang problema? Mabuti pang sabihin mo na. Narinig kong nagsama kayo ni Chenmu, pero nawala siya bigla. Alam mo ba kung nasaan siya? Bakit bigla mo siyang pinapakialaman? Dahil pinahiya ako ng Zuke. Paano ko siya pakikialaman? Kalokohan ang pagsasabi mong pakialam ko sa inyo. Eh bakit ngayon? Baka hindi mo pa alam ang panganib. Ayaw mo bang malaman kung nasaan siya? Kung tama ang hinala ko. Ang lalaking si Chen, nasa dagat na siya ngayon, kinain ng mga isda.
Lolo, ano po ang sinabi niyo kanina? Sabi ni Lolo, yung pinangalan ng Chen, ibinato na sa dagat ng isang tao. Impossible. Impossible. Hoy pinsan ko, huwag kang magpakatanga ulit. Yung may apelyidong Chen, ang tagal na dito. Ilan ng mayayamang binata ang nagalit sa kanya. Dapat alam mo to ng mas maigi kaysa sakit, kung hindi dahil kay Lolo. Nagmakaawa siya para sa kahit ang buhay mo at ng tiyak, walang kasiguraduhan. Xiaoxu, alam mo bang si Chen na inapi mo? Sino ang malayong Chen niya? Si Hu Feng ang war god. Kahit ang war god, hindi na kayo gagambalain ni nanay mo sa ganitong maliit na bagay. Pero sa mga taong inapi mo, kasama sina Lin Xiao at Chu Chen. Sa pagkakaalam ko, naglagay sila ng bounty sa dark web. Ang target hindi lang, kayo ni nanay mo at ang Chen, pati si Yinhua. Kahit ano pa sabihin ni Lolo, bata pa si Inoo. Iligtas mo siya, Lolo. Huwag niyo pong pahintulutan. Ngayon, wala nang ibang paraan. Ngunit baka hindi mo tanggapin. Ano po ang solusyon, Lolo? Basta mailigtas si Inoo, payag ako. Ang paraan na to, papuntahin na lang si Fixie sa welcome banquet bilang kapalit mo. Mas bata siya sa'yo. Di pa nasisira ang pagkatao. Kapag nakuha niya ang supre, ligtas na kayong lahat. Buong paggalang naming binabati ang Supreme sa pag-uwi. Gamitin ang aking espadang laging nauuhaw sa dugo. Sumalakay sa tuktok ng mga bundok sa Hilaga. Gagambalain nito ang mga kaaway sa kanilang pagtulog. Susunod ang mga tauhan. Shenmu, buhay ka pa pala? Sabi nila ni Lolo, patay ka na raw. Kung buhay ka pa, bakit di ka sumasagot? Nangako ka na iingatan mo ako. Nasaan ka nang kailangan kita? Naglagay ng bounty si Chen sa dark web. Binigay ko na ang imbitasyon kay Fix. Kung maipanalo niya ang Supreme, maliligtas si Inoo. Nakikita ni Hu Feng ang ginawa ng pamangkin mo. Tigil na ang galit, hintayin niyang bumalik ako sa binhay. Sisiguraduhin kong masisira siya. Ang pamilya Ye ay puno ng. Hindi lang pamilya Ye ang may gusto sa pamilya. Yung Eagle at Monkey Kingdom, lusob sa border. Dalawang war gods na mahuhusay sa magic skills. Pinatay ng Supreme sa isang taga sa tuktok ng bundok. Kahapon, matagumpay na nagwagi ang Supreme. Babalik sa binhay para sa welcome banquet. Tunay na karangalan namin ito. Di ko lang alam kung kaninong babae. Buti na lang ako'y napili ng The Supreme. Sa mismong lugar siya'y alukan ng The Supreme. Naku! Yan ba si Qin Wanli? Bakit pa siya pumunta? Tigilan niyo nga yan. Si Qin Wanli sa pagkakaalam ko. Ang Qin Jiajing niyo'y di inimbita ngayon. Ni quota'y hindi nakuha. Anong kalokohan to? Ang apo mo'y nasaraan ng loob ng gwardya. Naging basag ang sapatos na sa buong barangay. Nakakahiya pa ang mukha nyo. Di pa ba sapat ang kahihiyan? Mukhang kulang sa tamang impormasyon ang dalawa nyo. Matagal nang hinahangaan ng The Supreme ang apo ko. Tawagin siya para dumalo sa welcome banquet. Tingnan nyo, dalawa. Ito si Kuanglong ang Diyos ng digmaan. Personal niyang inihatid ang paanyayang ito. Mandirigma. Pakitingnan. Kayo ba sina Binibining Kinroxu at Binibining Qin? Uulat sa General Mandirigma, ako si Qin Ruizu. Kung ikaw si Kinroxu, sino naman siya? General, ito ang tunay na ako, hindi tulad nung hindi pa ako nagpa-opera. Lumalaban ka pa? Ang lakas ng loob ng aso mo. Nakapalit ng tao para magpanggap. Talagang walang hiya ang angkan nyo. General, nagkakamali po ba kayo? Personal na inabot itong paanyaya. Ni Kuanglong ang Diyos ng digmaan. Espesyal na binili ng Panginoong Diyos ng digmaan. Hindi na bago sa inyo ang pagpapanggap. Sa loob ng isang oras, dapat makarating si Binibining Kinroxu. Sa tanghalian na yon, maghanda kayong mawasak ang angkan nyo. Lolo, ayos lang po ba kayo? Iwan mo ako, puntahan mo ang pinsan mong dumalo sa hapunan, at baka mawasak ang angkan natin. Di masyadong malakas. Malaki ba ako? Di mo ba nasubukan ng lubusan ka? Ikaw. Tandaan mo, habang nandito ako, kahit bumagsak ang langit, iingatan kita. Nanay, nasa pinto na kaya si Papa? Shenmu. Si nanay ba ay tatay? Hindi tiyahin yon, matulog ka na.
Hindi ka ba nakasama sa hapunan ni Lolo? Anong nangyari? Pinsan, ginaya natin. Nahayag na. Kung wala ka sa loob ng kalahating oras, hindi ka makakarating sa handaan. Ang pamilya Chin ay siniyasat ng Dragon Soul Palace ang tahanan nila at pinatay. Ikaw na ang pumunta. Patay na si Chenmu. Hindi ako pupunta. At saka, ako'y sira na. Ang kataas-taasan. Hindi ako pipiliin. Pinsan, nagkamali ako. Ang mga nangyari, kami ni Lolo ang nagsinungaling sa'yo. Pero buhay dapat si Chen. Walang nag-alok ng gantimpala sa dark web. Walang may gusto sa iyo at Yinyua. Kinuha rin ang buhay ni Tia. Ikaw lang ang makakapagligtas sa pamilya ngayon. Ano nang sinabi mo? Buhay pa si Chen. Mula bata hanggang ngayon, hindi ko ipinagkakait na lagi mo akong kinakalaban. Pero hanggang ngayon, ginagamit mo pa ito para lokohin ako. Pumunta ka. Kahit mawasak ang pamilya Qin, tatanggapin ko. Dahil hiniling mo ang mga kahihinatnan. Sandali lang, pinsan. Kasalanan naming nagkasinungaling dati. Pero alam mo namang, na nilabanan ni Chen mo ang mga pangunahing pamilya. Kahit hindi mo isipin ang relasyon natin. Pero tingnan mo siyang mabuti. Gusto mo bang panoorin siya? Itapon sa dagat para pakainin ng isda, pero para sa'yo lahat to. Kuya Chen, di mo ba sinabing ng Dragon Soul Supreme? Pumunta kami sa Binhay kahapon ni Tiyang. Nandito na ang mga taga-kabisera pero wala pa. Walang mangyayari. Ano ng emergency? Tinanong ko si Chiang na siya'y general. May mahalagang bisitang hindi pa dumarating. Sino bang nagpapaantay sa Dragon Soul Supreme at Gobernador? Sino ba yung misteryosong bisita? Kuya Chen, baka ang Dragon King. Kayong dalawa ang nagtatanong sa akin. Sayangin ang oras. Mas mabuting maglinis sila. Kung mapili. Dakila ang pamilya natin. Si Chin Ruezu, sira na nga, dumating pa. 10 taon na ang nakalipas sa baybaying lungsod. Isang batang babae na may dalang siopao. Nagligtas sa lalaking pinag-uusig. Isang batang lalaking magugutom sa daan. Makalipas ang 10 taon sa Wanhai Village. Ang binatang may dakilang karangalan. Isang nagwaging bayani. Di sinadyang nailigtas. Ang babaeng mabait sa kanya. Ngayon, gusto niyang sabihin sa kanya. Ang kabutihan ng isang pagkain. Babawin ko ng buong buhay ko. Isang gabing magtatagal. Ipapalit ko ito sa panghabang buhay. Kahit gumuho ang langit, ako ang sasangga sa iyo. Mali si Kuya Chen. Diyan talaga, tunog ng bantay. Mangahas gumulo sa salusalo para sa dakila. Ang tapang ng bantay na iyon. Anong ginawa mo? Sabi ni tita. Dito ang kapalaran natin. Pakakasalan mo ba ako? Nagbulag-bulagan ang matanda sa katotohanan. Siya pala talaga ang dakilang Panginoon. Madalas natin siyang inapinoon. Nasaktan din natin ang pinsan ko. Wawakasan na ang angkan ng mga Chin. Akala ko magaling ako sa plano. Pero bulag pala ako sa tunay na kakayahan. Mukhang kapalaran na talaga to. Wakas na ng pamilya Zhang. Nakaisip pa ko laban sa reyna ng dakila. Tiyak mawawasak ang angkan Zhang. Kuya, anong ginagawa mo? Natakot ang kapatid mo. Tayo ay nagtaksil sa dakila. Nararapat mawasak ang pamilya natin. Tita, ako'y iligtas, pamangkin mo ako. Iiyak ka para sa akin. Umalis ka. Wala kang kwenta. Magsimula na. Itatapon sa hanggahan ang mga angkanye, Zhang at Qin. Hinding-hindi na makauwi. Pakakasalan mo ba ako? Ikaw pala ang kataas-taasang dragon. Dati akong kaluluwa ng dragon na dakila. Ako'y iyon na magpakailanman. Si Aoksu, hinintay ko tong araw na to. Nagpupugay kami sa reyna ng dakila. Uulat sa dakila, nalaman namin ang tunay na salarin sa trahedya 10 taon na ang nakalipas, at ang utak sa likod ng lahat. Sino ang nakahanap? Sabihin mo agad.
Kayo po mismo ang tumingin, dakila. Siya, yun.